Panginoon lang tayo asa sa umagang ito. Amen. Kung anong ating pangailangan, kung nais natin ng kalakasan, kagalingan, pag-comfort ng ating Panginoon, bumaling tayo sa ating Panginoon. Sa di pagtatagal, mga kapatid, dito po, sa aklat po ng Genesis, chapter 4, tayo po ay tutungo sa pagbabasa ng kanyang salita. Amen. Chapter 4, verse 1 to 7. Amen. Sabi dito, sa Tagalog, at nakilala ng lalaki, si Eva na kanyang asawa, si Adam, mga kapatid, at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain, at sinabing, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. 2, at sabi dito, at sa muli ay ipinanganak ang kanyang kapatid na si Abel, at si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa. Datapwat si Cain ay magbubukid ng lupa. 3, at nangyari nang lumalakad ang panahon ay nagdala si Cain ng isang handog na may bunga ng lupa sa Panginoon. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. So tingnan ninyo mga kapatid, nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. 5, datapwat hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog at nag-init sabi, datapwat hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog. At nag-init na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang muka. 6. At sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-init? At bakit ka namanglaw sa iyong muka? 7. Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikay mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahahandog sa iyong kasalanan sa pintuan, at sa iyo'y papahinuhod ang kanyang nasa, at ikay papahinoon sa kanya. Amen. Isa pang scripture, mga kapatid, 1 John. Amen. Salamat sa Panginoon. 1 John chapter 5. 1 John chapter 1 verses 5 to 10. Ito yung kinote natin last Sunday. Sabi dito, at ito ang pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ibinabalita na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Napakagandang scripture. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili, pagkat kailangan natin ng paglilinis talaga ng Panginoon. At katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat siya at banal na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung sinasabi natin tayo hindi nagkakasala, ay ating ginagawang sinungaling siya at ang Kanyang salita ay wala sa atin. Ang Panginoon ang patuloy na magpala sa Kanyang mga salita. Tayo mananalangin sumaglit. Thank you, Jesus. Dakilang Diyos na may-ari sa aming buhay, o Diyos na Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, ang aming Diyos sa huling panahon na ito, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Lord, narito kami, Panginoon, sa ilalim ng bubungang ito, Panginoon, at 4 na sulok, na minsan pa, Panginoon, nagnanasa ang aming puso sa umagang ito na awitan ka, papurihan ka, pasalamatan ka, dakilain ka, O Diyos, pagkat Ikaw, Lord, ang siyang mabuti, Panginoon, sa lahat sa aming buhay. At marapat, Lord, na maibalik namin kahit, Lord, sa isang araw man lamang sa pamamagitan, Lord, ng awit, patotoo, pagdalo sa gawain, pakikinig ng iyong mga salita, Lord, ang iyong mga bagay na ginawa sa amin.
Mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakadakilang bagay na ginawa mo sa amin ay karapat-dapat ka sa lahat ng parangal. Kaya tanggapin mo, Lord, sa umagang itong aming pasasalamat, ang aming pagdakila sa iyong pangalan. Pagkat, Lord, tunay na hindi ka nagkukulang sa amin. Napakabuti mo, Panginoon. Patuloy kang nag-iingat, patuloy kang nagpo-provide, patuloy ka, O Diyos, na nagpaparamdam, Panginoon, ng iyong pag-ibig, ng iyong habag at biyaya sa amin, sa anumang anyo na nais mo. Kaya, Lord, dalangin ko na habang kami naririto, Lord, sa apat na sulok, Lord, ng tahanang ito, house of prayer, buksan mo, Lord, ang aming mga mata, ang aming mga puso, ang aming tenga, Panginoon. Nang sa ganon, sa pangangaral ng iyong mga salita, Panginoon, ay manuot, Lord, sa aming kaloob-looban, Panginoon, ng iyong mga salita. Magbigay ito, Lord, ng bunga sa amin. Magbigay, Lord, ng buhay, O Diyos, upang anuman ang aming mga pangangailangan ay matugunan, Panginoon, sa iyong mga salita. Lord, kung meron mang kabigatan sa aming puso, anumang alalahanin, anuman, Lord, na doubt, Lord, ay dinadalangin ko, O Diyos, na hawiin mo po ito, O Diyos, at bayaan mo ang mga anak mo'y makalapit sa iyo, Lord, sa trono ng awa, sa trono ng biyaya, Lord, at kunin ang kanilang pangangailangan sa umagang ito. Ikaw lamang, Lord, ang aming pag-asa. Sabi ng Scripture, Lord, ikaw ang siyang pag-asa na siyang gaya ng isang sinipete, Panginoon, ng aming kaluluwa. Kaya bayaan mo kaming umangkla sa umagang ito, Panginoon. Mailagay namin ng matibay, Panginoon, ang aming pananampalataya at kami lalabas, Lord, sa dakong ito'y pinagtibay kami, pinalakas kami, Lord. Tinanggap ang iyong mga salita, Lord, at nahawi, Panginoon, ang mga mapupulang dagat, Lord, sa aming buhay. We pray na palakasin mo, Lord, ang aming mga kaluluwa. Bigyan mo ng kagalakan ito, O Diyos. Bigyan mo ng kagalingan, Panginoon, at bawat laman pagkat walang karamdaman ng maaring tumayo, Lord, sa iyong kalagitnaan, Panginoon, ang pangalan mo at ang iyong mga salita'y pinapangaral, O Diyos. Naniniwala kami na kung kami, Lord, ay maniniwala na sa iyong mga latay ay pinagaling mo na kami, ay kami magaling na, Panginoon, sa mga oras na ito. At bayaan mo ang bawat isa, Lord, ay magsabi, Lord, sa kanyang puso na tunay, Panginoon, ng iyong mga salita. At walang anuman, Panginoon, ang aming iniisip, ang aming damdamin, pagkat ang pinaka-tunay, Panginoon, ay yung mga salita, Lord, sa amin. Lord, cleanse us. Forgive us, Lord, sa lahat ng aming mga shortcomings, lahat ng aming mga pagkakamali, Lord. Linisan mo kami, Lord, sa umagang ito. Take away the guilt, take away the shame, at bayaan mo ngayong mga salita, Lord, ang magkaroon, Panginoon, ng preeminence, Lord, sa buhay ng iyong mga anak. Maraming salamat, Lord, sa iyong presensya. Salamat sa iyong presensya, Lord, na kumakalinga sa amin, na tumihipo sa aming puso. At tulungan mo, Lord, ang bawat isa na patuloy na kumonekta sa iyo sa umagang ito. Hawiin mo ang gawa ng kaaway sa aming paligid. Tulungan mo kami na may focus ang aming isip, puso, pakinig sa iyong mga salita. Muli, Lord, bless this word. Ikaw ang mag-minister, magpakain sa amin at magputol ng mga tinapay na ito, Lord, sa aming mga puso. Muli, Lord, tinatagubili namin ang lahat ng bagay kasama ang papurit pasasalamat sa iyong dakilat matamis na pangalan, aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Glory to God. Malayo na tayo makaupo, mga kapatid. Isang oras. Amen. Mabilis ang oras, gayon pa man, bigyan tayo ng Panginoon ng sapat na panahon upang maipangaral ang salita, mga kapatid. Dahil sabi ko nga, yung Sunday, isang beses lang yan sa isang linggo, mga kapatid. At actually, hindi nga isang araw eh. Amen. Yung echo. Dahil oras lang, mga kapatid, yung ating ibibigay sa ating Panginoon, pakikinig ng kanyang salita, at may kiling yung ating atensyon nang sa ganon ay makapanagana tayo, magkaroon tayo ng benefit sa mga bagay na ito, bagay ng mga spiritual. Nang sa ganon, lalabas tayo na napagtibay tayo sa ating pananampalataya, mga pangangailangan natin, nalinawan tayo sa ating lakad sa ating Panginoon, pagkat yan ang nasa ng ating puso, mga kapatid. Tayo maging mas malapit sa ating Panginoon kaysa kahapon, mas palapit ng palapit, mga kapatid. Dahil ang pag-ibig ang siyang nagtutulak, mga kapatid, bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito. Kaya isa sa dalangin natin, nawa, Panginoon, ay puspusin mo ko ng pag-ibig mo. Kasi kung may pag-ibig ng Panginoon sa atin,
naramdaman natin yan, ay hindi mo na alalahanin yung mga bagay na hindi mo kayang gawin. Dahil ang pag-ibig ng Diyos sa magtutulak upang gawin mo yung mga bagay na hindi mo kayang gawin, mga kapatid. Dahil laging sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid. At muli, salamat sa Panginoon sa umagang ito. At na-acknowledge natin muli, no? Brother Mau, salamat sa Panginoon. Brother Carlo, Mian, Angel, amen. So, masaya ako na makita kayo uli. Amen. Salamat sa Panginoon. At napakabuti ng ating Panginoon, mga kapatid. Thank you, Lord. Sa umagang ito, nais kong mag-part 2, mga kapatid, ng mensahe ko last Sunday. Kung maalala ninyo, preach ako, mga kapatid, ng a perfect fellowship, mga kapatid. Isang sakdal, isang perpekto, mga kapatid, na pakikisama, mga kapatid, ng tao sa Diyos. Amen. Dahil kung maalala ninyo, mga kapatid, yung pong aking pinreach last Sunday, amen, kasi dalawa yun, mga kapatid, nung hapon nangaral tayo dun sa Luzon, amen. Salamat sa Panginoon din, mga kapatid. I believe, pinagpala din ng mga kabataan, mga kapatid, no? Talagang yung kagalakan, pagka himenatog na inaawit, mga kapatid, talagang hindi mo mapigilan ng kagalakan mo sa ating Panginoon. Kasi unang-una, yung awit na yan, mga kapatid, himenatog, ay prayer and also a song yan, mga kapatid, ng mga Israelites. Nang ibig sabihin, it is, behold, it is good, mga kapatid, na makita yung mga magkakapatid na nagkakaisa, mga kapatid. Sabi doon ay, ang Espiritu Santo ay kagaya ng parang hamog doon sa Hebron, na ito'y bumababa, mga kapatid, mula doon sa presensya ng Panginoon hanggang doon sa pinakamababang bundok. Diba? Pagka ang isang high priest pumapasok sa isang tabernacle, mga kapatid, mag-a-anoint yan ng oil, at sabi doon, yung oil mula sa ulo ay bababa hanggang doon sa kanyang balbas. So, ganun daw itinuturing na napakagandang tingnan na yung pagkakaisa, mga kapatid, ng mga magkakapatid sa ating Panginoon ay nagbababa din, nagbi-vindicate ang presensya ng ating Panginoon, at ito yung napakagandang tingnan, mga kapatid. Diba? Kasi kaya nga tayo may fellowship para tayo magkaroon ng isang pag-iisip, isang puso, isang damdamin, mga kapatid, sa ating Panginoon. At yung perfect fellowship na yan, mga kapatid, ay sabi ko nga last Sunday, nagsimula yan sa Garden of Eden. Diba? Doon sa time, mga kapatid, nila Adam tsaka ni Eve. Kaya lang, mga kapatid, alam natin na ang tao ay nagkasala, mga kapatid, sila'y nahulog, diba? Sa kanilang lakad sa ating Panginoon. At yun kasi yung gustong gawin ng kaaway, mga kapatid, yung putulin yung fellowship ng tao, mga kapatid, sa Diyos. Dahil alam niya, mga kapatid, pagka ang tao ay merong constant, ibig sabihin ay tuloy-tuloy, mga kapatid, na connection sa Diyos, mga kapatid, ang Diyos ay nakakapangusap dun sa tao, maipoprovide ang mga pangangailangan niya, at may kung ano, mga kapatid, na uhaw sa puso ng tao, mga kapatid, na napapatid dahil siya'y nasa ilalim, mga kapatid, ng fellowship at presensya ng ating Panginoon. Kaya isipin mo, yung tao nga, gaya ng sinasabi ko lagi, mga kapatid, pagka ang isang tao wala sa fellowship, mga kapatid, huwag mong asahan talaga na yung kanyang mga gawa, pag-iisip at lahat ay tama. Kasi nga, wala siya doon sa fellowship Kaya ang kailangan lang, mga kapatid, maibalik siyang muli doon, mga kapatid, dahil yun ang nais ng Diyos sa buhay natin, na tayo'y maipanumbalik sa Kanya. Yun ang rason bakit namatay ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, sa Calvary, upang ang tao ay maipanumbalik sa Diyos, mga kapatid. So, kukul ko ito, mga kapatid, yung pong Genesis chapter 4. Alam ko ay matagal na tayong message believer. Alam na natin ang mga scripture na ito. Alam natin ang serpent seed at lahat. Pero nais kong balikan ito, mga kapatid, bilang pagbibigay ng pagpapatibay, mga kapatid, na ang isang gawain ng isang fellowship, mga kapatid, ay talaga pong napakahalaga, mga kapatid, sa buhay ng isang mananampalataya. Sabi nga, mga kapatid, ni Pablo, ay huwag pabayaan yung mga pagkakatipon, yung pag-assemble ng mga saints, dahil, mga kapatid, sadyang malapit na rin talaga ang pagbalik ng ating Panginoon. At dyan tayo nakakuha ng kalakasan, encouragement at lahat, dahil ang hirap, mga kapatid, pagka nagpapatuloy ka sa buhay mo na parang mag-isa ka lang. Diba? Kaya nga ang Diyos, nung makita niya, mga kapatid, yung kalagayan ni Adam na mag-isa, samantalang yung mga hayop merong partner, mga kapatid, ay tinugon niya, mga kapatid, yung desire, mga kapatid, dun po sa heart ni Adam,
na siya'y magkaroon mga kapatid ng Eve. Kasi yung fellowship mga kapatid ay sabihin natin buhay natin yan bilang isang mananampalataya sa ating Panginoon. Kaya kung may pagkakataon na makadalo sa mga gawain mga kapatid ay talagang hindi natin pinapakawalan yan mga kapatid. Lalo na pinaka-primary, pinaka-mahalaga sa lahat, 'di ba? Maging pangalawa na yung ibang mga gawain, pinakauna mga kapatid, yung gawain natin every Sunday, mga kapatid. Kasi sabi ko minsan lang sa isang linggo, 'di ba? Palampasin natin isang linggo na hindi tayo nakadalo, aminin man natin o hindi, parang may kulang eh. Parang merong kakaiba sa atin. At kaya nauuhaw tayo kasi ang tao dinisenyo para talaga mauhaw sa Diyos. Ang uhaw na meron tayo ay lagi magtuturo sa isang tiyak na bagay. For example, sabi mo na uhaw ako, parang gusto ko ng Coke. Bago ka pa nauhaw, meron na talagang Coke. Ibig sabihin, nag-i-exist na yung bagay na yun mga kapatid, kaya ka nauuhaw kasi merong isang tiyak na bagay. Yan ang nagpapakita na meron talagang Diyos. Diba? Kasi sabi ng tao, diba, hindi naman totoo yung Diyos, hindi naman totoo yung ganito. Pero merong uhaw sa puso mo kapatid. At tanging ang Panginoon lang ang kayang magpuno ng uhaw na yun mga kapatid. Kasi kahit punuin mo yan ng mga bagay sa sanlibutan mga kapatid, hindi ka pa rin magiging masaya. Kahit na ma-achieve mo yung mga bagay na gusto mo, o marahil sabihin natin yung mga pangarap natin, di ba hindi naman masama yun eh. I-inline mo lang sa kalooban ng Panginoon. Di ba pag nakuha mo na yung pangarap mo, parang may kulang pa rin, pastor. Kasi nga ang Panginoon lang ang kayang tumugon mga kapatid ng uhaw po sa atin. Amen. So dito babasahin ko mga kapatid, Genesis chapter 4. Alam natin yung kwento dyan na sila'y pinaalis na mga kapatid sa Garden of Eden. At sa time na yan mga kapatid, nagbunga mga kapatid yung pong dalawang binhi na nandun mga kapatid kay Eve. At ito ay si Adam, ito si Abel mga kapatid, tsaka po si Cain mga kapatid. Na ang sabi dito, pagdating dun sa 4, kung mapapansin ninyo mga kapatid, sabi niya, and Abel, he also brought of the firstling of his flock, and the fat thereof, and the Lord had respect unto Abel and to his offering. Unang-una, wala tayong mababasang scripture mga kapatid na nagturo ang Biblia, o nagturo man mga kapatid, si Adam or si Eve patungkol mga kapatid sa kung paano mag-a-approach sa ating Panginoon. Diba? Minsan inisip natin, gusto ko rin naman talagang makakilala sa Panginoon, pastor, kaya lang hindi ko alam kung paano lalapit. At sa unang pagkakataon na lumapit mga kapatid si Abel, ay ipinahayag ng Panginoon sa kanya yung tanging paraan para makalapit tayo sa ating Panginoon. Ito'y hindi sa pamamagitan mga kapatid ng ating pong sariling katwiran, dahil ang sabi ng Isaiah, ang ating mga sariling katwiran. Ano ba yung mga katwiran na yan, pastor? Yung ibinibilang natin na mabuti sa atin, gawa natin, mga pagsusumikap natin, hindi natin pwedeng gawing mga tungtungang bato yan mga kapatid para tayo'y masabi mga kapatid na karapat dapat na makalapit sa ating Panginoon. Amen. Kasi meron lamang isang paraan, mga kapatid, ng paglapit sa ating Panginoon, at babaybayin natin yan. At anong kahalagahan yan mga kapatid sa fellowship? Kasi pag sinabi mong fellowship, pakikisama, for example, dalawang tao, hindi sila magkakaroon ng pakikisama sa isa't isa maliban na meron silang agreement, meron silang pinagkasunduan, at meron silang batayan. So dito mga kapatid, yung 4, ang sabi doon ay nagdala naman si Abel ng panganay ng kanyang kawan at ang taba ng yaon, at nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Pero pagdating sa 5, mga kapatid, si Cain din ay nagsumikap na magbigay ng handog, pero ito mga kapatid ay hindi po nilingap ng ating Panginoon. Amen. Bakit po hindi nilingap, pastor? Kasi unang-una, sabi ko kanina, paglalapit tayo sa ating Panginoon, kailangan yung handog na dala mo ay kailangan ma-identify din sa'yo. Diba? Alam mo kasi mga kapatid, sa time ng Old Testament, like kung binabalikan yan sa inyo, pagka nagkakasala sila, ang sabi doon ay meron silang dala-dala mga kapatid na kordero at iaalay sa ating Panginoon. Gigilitan nila yan. Unang-unang gumawa niyan mga kapatid, sila Abraham, sila Isaac, sila Jacob mga kapatid. At dito mga kapatid sa Genesis, pinakauna ay si Abel. At wala tayong mababasa na itinuro sa kanya to at lahat. Pero mga kapatid, noong time na lumipas na ang panahon na lagi na lang nila itong ginagawa mga kapatid, ay ang sabi ng Isaiah ay
ang Panginoon ay nagalit na mga kapatid sa tao. Naging masangsang na para sa kanya yung paghahandog. At kung makikita niyo yung picture sa New Testament naman mga kapatid, nung ating Panginoong Kristo ay kasama yung 12 disciples, di ba nakita niyo doon sa templo na merong mga nagbebenta mga kapatid doon? Di ba naalala niyo yan? Yung sinabi na pinagtataob niya mga kapatid yung mga lamesa doon, di ba? Pag binasa niyo maigi yan, pati yung history, ang sabi doon, pinagtataob niya yung mga money changers. Sabi niya, di ba, ito'y bahay ng aking ama na palananginan, ngunit ginawa ninyong bahay ng mga magnanakaw. Ba't niya sinabing magnanakaw? Kasi unang-una mga kapatid, alam nung mga businessman sa labas ng templo mga kapatid, na ang paraan ng Israel mga kapatid ng paglilingkod sa ating Panginoon at pakikipag-connecta sa Panginoon ay sa pamamagitan ng pag-aalay ng handog. Kaya ang ginawa nila mga kapatid sa labas ng templo, kasi syempre pagpapasok ka ng templo, dapat meron kang sacrifice. Kaya nga tayo, bilang isang mananampalataya rin, nire-recognize ko mga kapatid, yung mga sacrifices ninyo sa pagpunta dito, sa paglilingkod sa ating Panginoon, and you must identify yourself, mga kapatid, sa sacrifice na yan. Dahil ang sacrifice na yan mga kapatid ay tinatanggap po ng Diyos. Sa paanong paraan? Balikan natin. Nung time na nandoon mga kapatid, itong ating Panginoong Kristo, di ba nandun nga lang siya sa gilid eh. Nung nakita niya yung picture ng templo, ang sabi niya, kumuha siya ng lubid, tapos sumandal siya doon at siya yung nagtirintas mga kapatid. Kasi nakita niya, hindi maganda sa paningin niya yung nakikita niya. At nung matapos niya yung tirintas mga kapatid, ay pinagahampas niya yung mga taong nandun, pinagtataob mga kapatid yung mga lamesa. Bakit pastor? Diba? Ang Panginoong Kristo yan, ba't nagwawala? Diba? Kung ikaw wala kang revelation, titingnan mo katitisura niyan sa ating Panginoon. Pero ang ginawa niya mga kapatid ay dahil hindi marapat na ginagawa nila mga kapatid yun sa bahay palalanginan mga kapatid ng ating Panginoon. Diba? Sa loob ng isang house of prayer mga kapatid ay meron tayong conduct, meron tayong sinusunod, kaya nga tayo may COD eh. Conduct, order, doctrine, meron tayong mga batayan kung saan mga kapatid ay ginagawa natin yung paglilingkod natin ayon sa kung ano yung naipahayag sa atin sa pamamagitan ng Biblia at ng mensaheng ipinagkaloob po sa atin. At ang sabi doon, ang ginagawa kasi nung iba, papasok sila sa templo, hindi ka pwedeng pumasok sa templo nang walang sacrifice. Kailangan meron kang dala doon. Kaya ang gagawin ng mga businessman, nagtayo sila ng negosyo sa labas ng templo. Ang gagawin nila mga kapatid, merong mga money changer doon. Hindi ka basta-basta makakabili ng tupa mo o kordero mo hanggat hindi ka magpapalit ng pera. At yung perang ipinapalit mo, yun ang ipambibili mo doon sa tindahan mga kapatid ng isang, sabihin natin, kordero o kaya turtle doves, yung mga ibon, mga pigeon. At ginawa nila mga kapatid yan na business. Alam mo bakit hindi rin nagustuhan ng ating Panginoon? Kasi unang-una, kapag ka ikaw ay pumunta sa isang templo at dahil meron kang kakayahan na bumili ng handog at ito'y iaalay mo sa ating Panginoon, hindi po yan tatanggapin ng Panginoon eh. Alam mo bakit? Kasi wala kang connection doon sa handog. Kasi unang paraan mga kapatid ng paghahandog ay dapat mong ihandog yung sarili mong tupa. Diba? Kasi pag sarili mong tupa mga kapatid, tapos, diba, inalagaan mo ng ilang taon. Tapos darating yung time nagkasala ka, nagkamali ka, tapos iaalay mo siya dun mga kapatid dun sa altar at gigilitan mo yung leeg. Diba ikaw mismo nakaka-identify ka doon? Sa sacrifice na yun mga kapatid, kasi ikaw mismo, inalagaan mo yung tupa na yun, may connection ka dun sa tupa na yun mga kapatid, at iniisip mo, hindi siya dapat yung mamatay eh, dapat ako yung dapat mamatay, pero siya yung namatay para sa akin. Sana naunawaan yung ibig kong sabihin mga kapatid, na kailangan ma-identify ng isang believer ang kanyang sarili dun sa sacrifice para tanggapin o lingapin siya ng ating Panginoon. At isa yan mga kapatid na batayan natin sa paglilingkod sa ating Panginoon upang hindi natin ibase yung ating paglilingkod dun sa ating kakayahan, mga kapatid, dahil mayaman tayo, dahil matuwid tayo, dahil marahil siguro 1 week hindi ka nagkasala, but I doubt. Tayo mga kapatid ay lumalapit sa ating Panginoon na dala ang handog at ang ating pananampalataya, ang ating sinasaligan ng ating pananampalataya ay dahil dun sa handog na tumatayo para sa atin. At walang iba yan kundi ang ating Panginoong Kristo. Kasi laging sinasabi sa Scripture, ako ang daan, katotohanan, di ba? Siya lamang mga kapatid ang daan sa ating Panginoon. Hindi ka pwedeng lumapit sa Panginoon ng diretso. Pastor, ba't hindi pwede? Na diretso na lang sana.
ang Panginoon ay banal. Na hindi pwedeng lumapit ang sino man dahil sila'y mamamatay sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Nang sabi mga kapatid ay, holy, holy, holy. Unto the third degree, ang kabanalan ng ating Panginoon. Kaya ang Panginoon mismo mga kapatid ang naglagay ng daan para sa atin upang tayo magkaroon ng ugnayan sa Diyos. Kaya tayo rin bilang isang mananampalataya, sana maging malinaw sa inyo na kapag katuwing dumadalo kayo sa isang gawain, hindi dahil kaya nyo, hindi dahil matuwid kayo, hindi dahil may kung ano kayong kayang gawin para sa ating Panginoon, kundi meron ng ginawa ang ating Panginoon at kailangan mong tayuan yung bagay na yun mga kapatid na ginawa niya na 2,000 years ago at yun ang magsisilbi mga kapatid na alay mo mga kapatid sa Kanya upang ikay magkaroon ng ugnayan sa Kanya. Kaya kapag nananalangin tayo mga kapatid, laging sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil yan lamang ang tinatanggap niyang hain sa atin mga kapatid, hindi ang anumang ating gawa. Diba? Sabi dito mga kapatid, ay inalay niya mga kapatid yung kanya pong, ang sinabi nga dito, mga panganay. Diba? So lahat mga kapatid ng first, mga kapatid, kasi unang-una, pagka mag-aalay sila sa ating Panginoon, mga kapatid, hindi sila basta-basta nag-aalay. Kunwari, na-identify nila, ito sa Panginoon, itong offering na ganito, ay okay na yan. Alam mo, chine-check nila yan mga kapatid, bago nila ilagay doon sa altar. Nang sabi, titingnan nila kung merong bampingas, may putol ba yung paa, may blemish ba. Nang ang binibigay nila sa ating Panginoon na yung pinaka-best, mga kapatid, na handog na maibibigay nila sa ating Panginoon. Na hindi lamang tayo mga kapatid na naglilingkod, tapos yung binibigay natin mga kapatid na handog sa Kanya, saan yun ng awit, saan yun ng patutuo, yung mga leftover lang. Kasi deserve ng ating Panginoon yung pinaka-best mga kapatid na handog sa ating Panginoon. Diba, hindi naman tayo lahat dito ay pare-pareho ng kaloob. Hindi tayo lahat ay pare-pareho mga kapatid ng antas mga kapatid ng kapahayagan o marahil pananampalataya, pero kung ano yung bagay na nahayag sa'yo na maibibigay mo sa ating Panginoon, ay gawin mo yan sa pinakamainam mga kapatid na paraan na maibibigay mo sa ating Panginoon. Sabi, sa pinakaanyo ng awit, ng patutuo, ng pagserbisyo, ng pag-asiste, at lahat mga kapatid, kasi kailangan ma-identify ka mga kapatid dun po sa sacrifice. Even mga kapatid, ang message nagturo di ba? Sabi dun, laging sinasabi yan na character is not a gift. It is a victory. Pag binasa mo pa sa taas mga kapatid, tumutukoy mga kapatid yung pong karakter ng isang mananampalataya ay kailangan pong dumaan mga kapatid dun po sa tinatawag na suffering. Diba? Kasi alam mo, pag walang suffering, hindi ka magkakaroon ng karakter. Magmamapuri ka sa ating Panginoon. At tayo mga kapatid, marahil sabihin natin, alam mo, Pastor, dami kong tribulation sa mundong ito. Kasi unang-una mga kapatid, nandito talaga tayo sa suffering, sa mga maliliit or light afflictions. Dahil yung naghihintay sa atin, mga kapatid, ay hindi mo pwede i-compare, mga kapatid, dun po sa naghihintay sa atin sa kabilang tabing. Kaya makikita natin, bakit parang may mga ganito tayong dinadaanan at lahat, mga kapatid, sa buhay natin. Kasi mga kapatid, merong minumolde ang Panginoon sa atin. Meron siyang tinatanggal, meron siyang tinatapyas. Parang nang sa ganun, mga kapatid, may reflect natin ng tama ang ating Panginoong Jesucristo sa atin. Kaya hindi na maging parang question sa atin, ba't may mga suffering? Naglilingkod pero ba't may suffering? Part yun, mga kapatid, dahil ang gusto ng Diyos mga kapatid ay tawag dito, mag-mature mga kapatid ang bawat mananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Kaya tayo dumadalo sa gawain para tayo maturuan, mapangaralan. Nang sa ganun mga kapatid, ang salita ng Panginoon magkaroon mga kapatid ng preeminence. Ibig sabihin ng preeminence, yung maghari siya sa atin mga kapatid. Amen. Dahil kung sa ating sariling lakas lang mga kapatid, hindi po talaga natin kaya. Kung paanong nahayag sa atin mga kapatid, ang tanging paraan para makalapit tayo sa Diyos ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, doon natin isalig yung ating pananampalataya mga kapatid, marahil doon sa sinasabi natin na hindi natin kayang gawin. Pero ang Panginoon, kaya niyang gawin mga kapatid. Huwag nating limitahan mga kapatid ang ating Panginoong Jesucristo doon sa mga kaya niyang gawin sa ating buhay. Inisip natin, alam mo, kaya ko magpagal pastor, 5 taon, makukuha ko yung bagay na gusto ko. Pero mga kapatid, meron mga tao nagfe-fail dyan. Kasi wala ang Panginoon dun sa picture Pero subukan mong gawin ng mga bagay mga kapatid na nandoon ang ating Panginoon, ipapakita ko sa inyo mga kapatid yung taong successful.
Kasi sa sanlibutan mga kapatid, ang kanilang batayan ng successful, mga material things, mga bagay mga kapatid na maglalagay sa kanila sa isang estado na sila ay mas mataas sa iba. Pero ang pinaka-successful sa batayan ng isang Kristiyano mga kapatid ay yung masumpungan ka mga kapatid sa piling ng ating Panginoon. Diba? Mawala na lahat. Maging secondary. Hindi ko sinasabi dito na wag na tayong mangarap at lahat. Kailangan mga kapatid dahil nandito tayo sa ating natural na buhay. Kailangan nating gampanan yung mga bagay na iniatang sa atin ng natural na buhay na ito, pero wag nating kalilimutan yung mga bagay na espiritual. Kasi hindi rin tayo, ako, tahasan ko sasabihin, hindi rin tayo talaga rin truly mapagpala ng ating Panginoon paglabas tayo sa kanyang kalooban. Minsan isip ng tao, yung blessing, yung materials, abundance. Pero lagi yung titingnan, ang totoong blessing, hindi kanyang ilalayo sa ating Panginoon. Mas lalo kanyang ilalapit sa ating Panginoon. Kasi unang-una, marirecognize mo na ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang nagpala sa iyo. Nagbigay ng bagay na yan. Dahil marahil siguro, nireward ka mga kapatid ng ating Panginoon sa katapatan ng paglilingkod mo sa Kanya. Diba? Alam mo, ang Panginoon, hindi siya nakakalimot mga kapatid. Mula dun sa pinakamaliit hanggang dun sa pinakamalaking bagay mga kapatid na ginagawa natin sa Kanya, hindi ang Diyos mga kapatid kumakalimot dun. Sabi niya, di ba, your labor is not in vain. Di ba, yung labor of love. Di ba? Yung nga lang isang bagay na magawa mo para sa isang kapatid. Hindi tayo lagi nakafocus doon sa material eh. Di ba? Kahit yung bagay lang na isang bagay na magpapagaan doon sa kanyang marahil, kinakaharap o anuman, ay isang bagay mga kapatid na matuturing nating labor of love. At yung labor of love, hindi yan mga kapatid kinakalimutan ng ating Panginoon. Diba, yung tao daw na gumagawa na mabuting bagay ay nagpapautang ng isang bagay sa ating Panginoon. Ibig sabihin, ang Panginoon ang siyang magbabalik. Ang Panginoon ang siyang magbibigay mga kapatid. So balikan natin mga kapatid yun sa fellowship. Sabi niya na ngayon, nang likhain ng Diyos ang tao nung una upang makipagkaisa sa Kanya, ang taong ito'y nasa sakdal na pakikipagsamahan sa hardin ng Eden. So yung picture, perfect fellowship yung meron si Adam and Eve sa ating Panginoon, bumababa ang ating Panginoon, mga kapatid, in the evening, mga kapatid, at ang sabi doon ay, that's mine. Nag-i-echo siya. Sabi dito, at nang likhain ng Diyos ang tao nung una pa upang makipagkaisa sa Kanya, ang taong ito'y nasa sakdal na pakikipagsamahan sa hardin ng Eden. So, perfect fellowship. Nasa sakdal na pakikipagsamahan siya sa Diyos. At paano kaya noong araw na yon nang bumaba ang Diyos sa kalamigan ng gabi at tawagin si Adan? At si Eva, sabihin siya at si Eva ay lalapit at sasamba sila sa Diyos, magkakaroon ng pakikipagsamahan sa Panginoon at pakikipag-isa. Diba? Sabi ko nung tatlo, pagka dumarating na ang Panginoon, naririnig nilang lumalakad ng ating Panginoon. Sabi nga ng scripture, yung voice eh. Diba? Nang sabi doon, pagka dumating na ating Panginoon, they worship, sabi dito, sila'y makikipag-fellowship, worship, tsaka po commune. Diba? Yung tatlong bagay mga kapatid. At yan ang mismong bagay na nag-aanyaya sa atin magtipon-tipon sa ganitong paraan at magsama-sama sa banal na lugar kay Kristo Jesus, yung heavenly places mga kapatid, na pakikipagsamahan sa banal na Espiritu Santo. At walang pagkakaiba sa atin. Tayo ay iisa kay Kristo sa perpektong pakikipagkaisa, samahan sa Kanya. Walang anumang katulad nito na aking naranasan sa lupa. Sabi niya, ang pagtitipon sa banal na lugar at magkaroon ng pakikipag-isa, pakikipagsamahan sa Diyos at sa isa't isa. Ito ang nais ng Diyos sa Garden ng Eden. No? Nakita natin mga kapatid yung picture. Ito yung gusto niya kasi yung kanyang pagiging Diyos ay na-fulfill na nung gumawa siya ng mga cherubims. Nung gumawa siya ng anghel. Pero meron siyang mas malalim, mga kapatid, na desire dun sa kanyang puso, mga kapatid, na nais niya ng fellowship, kaya niya kinreate ang tao. At ang tao, mga kapatid, ay meron ding uhaw, mga kapatid, na tanging masusumpungan lamang, mga kapatid, ang kasagutan nito o yung patid ng uhaw kapag ka siya'y lumapit sa Diyos. Diba? Minsan, sipin natin, pag may problema lang tayo, sakay tayo lalapit sa ating Panginoon. Pero alam mo, design nyo yun eh.
Na pagka ang tao dumadating dun sa desperation, mga kapatid, lahat na mga kapatid talagang ibibilang niya na parang walang pag-asa sa Panginoon na lamang. Kasi pagka ang tao, mga kapatid, sagana rin sa mga material, pinagpala, mga kapatid, minsan nakakalimot, mga kapatid, na merong mas mataas kaysa dun sa mga bagay na yun, mga kapatid. Kaya alam mo, sabi nga ng isang preacher na naalala ko, alam mo, mahirap magtagumpay, mga kapatid, pagka ang trials mo, kasaganahan. Kasi si Lot, mga kapatid, nag-fail dyan Kaya pagka binibless tayo ng ating Panginoon, kailangan, ano unang hilingin? Pastor, wisdom. Kung paano mo i-manage yung blessing na binigay ng Panginoon sa'yo. Kasi kapag yan, hindi mo na-manage, na-mismanage mo, mga kapatid, magiging curse sa'yo yan, mga kapatid. Na imbis na inilapit ka sa Diyos, mga kapatid, mas lalo kang nawala sa Panginoon. Diba? Maraming ganyan, mga kapatid, na nagpasimula na talagang humble beginnings sa ating Panginoon. Nung dumating yung blessing, dahil hindi na molde ang karakter, before the blessing, mga kapatid, hindi po na-manage, mga kapatid, yung binigay ng Panginoon. Kaya, mga kapatid, isa sa mga pinagtutuunan ko ng pansin dito, amen, yung ating pong karakter. Kasi lahat mapaparam, lahat mawawala, pero yung karakter na yan ang madadala mo sa piling ng ating Panginoon. Amen. Diba? Yung kayamanan, di mo madadala yan. Yung mga bagay na yan, mga kapatid. Pero hindi ko sinasabi dito, wag na tayong, maging tamad na pala tayo, sabi ni Pastor. Hindi, mga kapatid. Meron tayong mga gampanin sa natural. Pero meron din tayong gampanin sa spiritual. At yan ang pinakabuhay natin, mga kapatid. Ang paglilingkod sa ating Panginoon. Diba? Yung Christian experience, mga kapatid, minsan iniisip natin, parang nawala kasi Pastor Alam mo, ang nawala dun yung joy talaga, mga kapatid. Kaya nawawala ang joy, kasi aminin man natin o hindi, meron talaga tayong nagagawang mali. At pag meron tayong nagawang mali, ang gagawin natin, kailangan natin i-reconcile sa ating Panginoon. At kapag na-reconcile tayo sa ating Panginoon, makakapanumbalik ka doon sa fellowship, mga kapatid, na minsan mo nang naranasan sa ating Panginoon. Kaya hindi mo, mga kapatid, masisi yung iba, mga kapatid, na ganyan nga, ganito yung buhay nila dahil wala nga sila sa fellowship. Kailangan lang nilang makabalik sa fellowship. Pastor, pagbalik ko ba dyan, isang simba ko lang, okay na. Tatrabawin ka pa ng ating Panginoon. Kailangan mong maging patient din sa sarili mo. Huwag ka masyadong maging hard sa sarili mo, mga kapatid. Kasi tayo, mga kapatid, ay patuloy na natututo, mga kapatid, sa buhay na ito. Na hindi tayo, mga kapatid, dito, tayo ko sinasabi, hindi tayo legalista. Ano po yung legalista, Pastor? Yung bawal to, ito pwede, bawal to. Kailangan natin lubos na maunawaan, mga kapatid, ang mensahe, ang Biblia, mga kapatid, nang sa ganun, magawa natin yung mga bagay na marahil alam nating karapat-dapat sa ating Panginoon sa paraan na hindi tayo parang nagpupumilit. Subukan mo lang, mga kapatid, na magkaroon ng damdamin sa isang tao. Hindi magiging mahirap sa'yo para i-express mo yung pag-ibig mo sa kanya. Kasi may pag-ibig ka At kailangan nating unahin, mga kapatid, yung pag-ibig ng Panginoon sa ating puso. Dahil pag may pag-ibig ng Panginoon dyan sa puso natin, mga kapatid, hindi mo po problemahin, mga kapatid, yung mga bagay na yan. Kasi kusa Diba? Amen. Glory to God. Sabi niya pa dito, na magkagayon ang pakikipagsamahan ng Diyos at sa tao ay nasira dahil sa kasalanan. Yun talaga, mga kapatid, ang pumuputol sa ugnayan ng Diyos at sa tao. Diba? Ano ba yung sin, Pastor? Unbelief. Hindi pagsampalataya, di ba? Na pag binasa natin, mga kapatid, yung book po ng tawag dito yung John 16:8 tama, hanggang 9. Sinabi doon, yung pagkakasala talaga ay hindi pagsampalataya. Hindi sila kasi naniwala. Ito'y ibibilang na kasalanan sa kanila kasi hindi sila sumasampalataya, mga kapatid. Ngayon, gumawa ang Diyos ng batayan at pundasyon kung saan tayo ay magkakasamahan at makakapanatili sa Kanyang pakikipagsamahan. Kung paano daw tayo makakapanatili, mga kapatid, sa isang fellowship, mga kapatid, ay naglaan siya ng basihan at ng batayan, mga kapatid. So, kailangan yung basihan saka yung batayan, mga kapatid, makapanatili tayo dito upang yung fellowship natin sa ating Panginoon makapanatili din. Kasi from time to time, mga kapatid, kahit hindi naman natin aminin, asaman, mga kapatid, we backslide to Christ. Hindi ako nagsabi niyan ng message, mga kapatid.
but you don't backslide to God. Anong pinagkaiba nun, pastor? Na backslide ka doon sa hain, ibig sabihin, mga kapatid, ganito, nagkamali ka. So yung ugnayan mo, mga kapatid, sa ating Panginoon, dun sa iyong sacrifice, mga kapatid, ay bahagyang naputol, pero pag ikaw ay humingi ng tawad, mga kapatid, sa ating Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, na ipapanumbalik ka, mga kapatid, sa ugnayan mo sa ating Panginoon. Kasi ang totoong tinitingnan ng Panginoon bilang ating representasyon ay hindi tayo, kundi yung dugo ng Panginoon na nasa sa atin. Yun ang siyang tinitingnan ng ating Panginoon. Kaya like ko sinasabi, you must identify yourself with your sacrifice. Kailangan mo mapagkilanlan ang sarili mo doon sa iyong handog. Wala naman tayong ibang handog kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kung tutugay-gay natin, mga kapatid, yung pananampalataya, dapat ma-identify mo ang sarili mo kay Kristo. Sabi nga, siya yung bato na pinakamalaking bato na mapagtataguan mo. Diba? Siya rin yung tinatawag na refuge, yung ampunan. Mga kapatid, kung saan marahil meron ka nagawa na hindi mo sinasadya, pwede kang pumasok doon sa Kanya, mga kapatid, at hindi ka masusumpungan na nagkasala, mga kapatid. Ganyan ang ating Panginoon Jesucristo. Sabi niya, yung basihan at batayan, sabi niya, at hindi ito sa pamamagitan ng isang pagtitipon o organisasyon o edukasyon. Ito ay ang batayan ng dugo ng inosenteng hayop. Yun nga, yung kanilang unang paraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos, kailangan talaga merong lamb, merong dugo. Yun yung tatayo, mga kapatid, na magko-cover ng kasalanan nila upang nang sa ganun, yung mga panalangin nila, mga kapatid, ay kahit papano maging katanggap-tanggap sa Diyos o makaabot sa Diyos kasi merong offering, merong sacrifice. Pero hindi na lamang nakasapat, mga kapatid, dahil marahil alam ng Panginoon na talagang ang tao magfe-fail at magfe-fail. Kaya ang ginawa niya ulit, parang picture ulit, mga kapatid, sa Garden of Eden, na siya mismo ay bumaba muli, mga kapatid, sa anyo ng laman, at siya'y inihandog ang kanyang sarili dun sa Calvary, nang sa ganun, mga kapatid, mapanumbalik tayo sa fellowship. Kasi unang-una, hindi tayo ang naghanap sa Diyos. Ang Diyos ang naghanap sa tao. Sa paanong paraan, pastor? Doon nga lang sa Garden of Eden hinanap sila ng Panginoon Sabi, Adan, saan kayo? Tapos sabi nila, di kami makalapit, Lord, kasi hubad kami. O diba? Kasi ang tao, mga kapatid, alam niya rin talaga sa sarili niya kung saan siya nagkukulang, kung saan siya nagkakamali. Hinahanap sila ng Diyos, pero ang tao laging nagtatago sa Diyos. Ayaw nila, mga kapatid, na magpakita sa Diyos. Pero kung naramdaman mo na tinatawag ka ng Diyos at hinahanap ka ng Diyos, mga kapatid, narinig mo ang tinig ng Diyos, kahit gaano pa man ang kalagayan mo, mga kapatid, kailangan mo, mga kapatid, tumugon sa Kanyang tawag. Kasi unang-una, hindi ka makakapanatili doon sa mga marahil itinatago mo. Yung mga tapyas, mga kapatid, na dahon ng igos. Diba sabi ng prophet, religion. Dito, sa fellowship na meron tayo, hindi tayo nagtatatag ng religion. Fellowship ang itinatatag natin, mga kapatid. Na ang bawat isa sa inyo, maging malinaw, mga kapatid, ang pagkatawag at pagkapili ng ating Panginoon sa inyo. At ang inyong pananampalataya ay makapanatili dun sa batayan, dun sa basihan, mga kapatid, at walang iba sa dugo ng ating Panginoon. Kung sila nga, mga kapatid, sa Old Testament, ay gano'n na lamang yung kanilang pagtitiwala dun sa dugo ng hayop, paano pa kaya sa dugo ng ating Panginoon? Ba't kung minsan hindi natin masampalatayanan? Diba? Parang kinakain tayo, mga kapatid, nung guilt. Kinakain tayo. Pero alam mo, mga kapatid, pinalaya ka na ng ating Panginoon. Nilinisan ka na ng ating Panginoon. Hindi mo na kailangan tingnan pa, mga kapatid, yung mga bagay sa likuran mo. Kailangan mo magpatuloy. Hallelujah. Kasi minsan, mga kapatid, talagang i-allow ng Diyos, sad to say, di ba? I-allow ng Diyos minsan talaga mag-commit tayo ng mistake. Para saan, pastor? To keep you humble. Kasi habang naglilingkod tayo sa ating Panginoon, alam mo, pag hindi tayo naging careful sa paglilingkod natin sa ating Panginoon at wala tayong wisdom, mga kapatid, dahil nasa Panginoon tayo lahat, isipin natin, mas mataas tayo sa iba. Titingnan natin na mababa yung iba. Kaya minsan, mga kapatid, i-level ka ng ating Panginoon na meron kang shortcomings, meron pagkakamali, para makita mo, mga kapatid, sa buhay mo, na kung paanong sila, kailangan nila ng ating Panginoon, kailangan mo rin ng Panginoon. To keep yung, mga kapatid, dun sa fellowship, yung dugo. Sabi niya, yan lamang ang paraan ng pakikimagsamahan na taglay natin sa Diyos ngayon. At tanging lugar na pagpupulong ay sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo. Walang ibang daan, mga kapatid, at paraan
maliban sa dugo ng ating Panginoon. Kasi dun sa time mga kapatid nila Eve tsaka ni Adam, di ba nung nakita niya nagkasala po itong mga ito, ang isip ng Panginoon lagi mga kapatid ahead kaysa sa tao. Kaya nung nakita niyang hubad mga kapatid, dahil alam nilang hubad sila, ang Panginoon kumatay mga kapatid ng kordero doon. Kung babasahin niyo mga kapatid yung pong Genesis chapter 3:21. Diba nagkatay ang Panginoon ng kordero doon. Tapos itinabing sa kanila. Yun ay picture mga kapatid ng redemption. Kaya nga may sasalig natin yung ating pananampalataya. Bago pa man mangyari ang isang bagay, laging mayroong provision ng ating Panginoon. Kasi alam niya ang tao sovereign siya. Ibig sabihin, alam niya lahat ng bagay. Bago mo pa magawa ang isang bagay, alam na ng Panginoon yan. Kaya naglaan na siya mga kapatid ng kordero para sa atin. Diba sabi nga sa Revelation, the Lamb was slain before the foundation of the world. Kaya kung tutuusin, sabi nga, hindi ka niligtas ng dugo. Pinanatili kang ligtas ng dugo kasi ang pangalan mo ay nakasulat dun sa aklat ng buhay ng kordero. Kasi yung Book of Life mga kapatid, yung mga taong nakasulat dyan, yun po yung mga deeds lang ng tao. Pero ang sabi doon, merong mga tao sa bawat kapanahunan na ang kanilang pangalan ay isinulat mga kapatid doon po sa aklat ng buhay ng kordero. Lamb's Book of Life. Yung pong doon sa Book of Life, mga kapatid, kasi isang libro lang yan mga kapatid, lilinawin natin. Isang libro pero dalawang section. Yung Book of Life, ito po ay Book of Deeds ng mga tao, ibig sabihin mga gawa. Kaya nga lahat ng mga nakasulat sa Book of Life kailangan tumayo sa judgment ayon sa kanilang gawa. Pero yung mga tao mga kapatid na nakasulat dun sa aklat ng buhay ng kordero mga kapatid, kailan sinulat pastor? Nung nasa Calvary? Hindi, ang sabi, before the foundation of the world. Pinanatili kang ligtas ng dugo. Ang kailangan mo lang ma-recognize mga kapatid, yung pong mensahe, yung pong ebanghelyo, upang mapagkilala mo ang sarili mo na nandoon ka, tinubos ka ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, maisasalig natin yung ating pananampalataya dyan. Kasi yung mga disipulo, nung una, di ba, sabi, merong 70 disciples na pinahayo ng ating Panginoon. Nang sabi nila, Lord, bumalik kami ngayon. Alam mo ba, ang ginawa namin, nagpalayas kami ng demonyo, nagpagaling kami ng mga sakit. Talagang tuwan-tuwa sila mga kapatid. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong magalak dyan. Magalak kayo ng yung pangalan nila nakasulat sa aklat ng buhay. Amen. Diba dyan kayo magalak mga kapatid? Kaya hindi talaga sa ating mga gawa. Bagamat ang ating mga gawa mga kapatid ay produkto ng appreciation ng paglilingkod natin sa ating Panginoon. Appreciation ng pag-ibig natin sa ating Panginoon. Diba pag binigyan ka ng regalo, tapos pagka natouch ang puso mo, kung totoong na-recognize mo yung gift na binigay sa iyo. Ang problema mga kapatid, minsan may ibinibigay ang tao sa atin, kapwa-tao, hindi natin nare-recognize yung gift na binibigay sa atin, hindi natin na-appreciate mga kapatid. Ganon din mga kapatid sa paglilingkod sa ating Panginoon. May mga bagay mga kapatid na ibinibigay ng Panginoon sa atin pero hindi natin na-appreciate. Kaya bakit hindi tayo masaya, hindi tayo kontento, hindi magawang makatayo ng ating pananampalataya mga kapatid? Kasi yung mga bagay na dapat nare-recognize natin, tinitake for granted natin sa ating Panginoon. Amen. Sabi niya, balikan ko yung last Sunday, sabi dito, merong dalawang puno, ang isang puno ng kaalaman at ang isa'y puno ng buhay. Hanggat kumakain ang tao mula sa puno ng buhay, siya'y mayroong buhay na walang hanggan. Unang kagat na kinain niya mula sa puno ng kaalaman, ay inilayo niya ang kanyang pakikipagsamahan sa Diyos, yung fellowship niya sa Diyos, at sa bawat pagkagat niya ay sinisira niya ang kanyang sarili. At ano yung mga pinroduce? Sabi doon, nakapag-produce daw ang tao ng pulbura. Sabi niya, tingnan mo kung ano ang nagagawa nito. Gumawa siya ng sasakyan mula sa puno ng kaalaman, pumapatay ng higit pang kasamahan kaysa sa lahat ng mga digmaan. Mayroon siyang bomba ng hydrogen ngayon, di ba? Ngayon yan, nuclear na mga kapatid. At napapatanong ako, sabi niya dito, kung ano ang gagawin niya dito. Ang Diyos ay walang sinisira. Ang tao ang sumisira sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kaalaman. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin, isisi sa Panginoon kapag dumating tayo sa punto na parang something may nangyari sa atin o ano pa man. Minsan mga kapatid, produkto yan mga kapatid ng mga maling choices. Maling decision. Kasi mga kapatid, decision is a great thing. It will make or break you.
Kaya kailangan maging mainit tayo mga kapatid sa ating decision. Pastor, hindi ko alam kung anong pipiliin ko, kanan o kaliwa. Humiling ka ng wisdom sa ating Panginoon. At ituturo niya sa iyo ang daan. Kasi hindi tayo pwedeng mag-lean dun sa ating sariling pangunawa. Di ba sabi ng Proverbs? Do not lean unto your own understanding. Kasi yung bagay na nauunawaan mo, magiging kapahamakan sa iyo yan. Kasi limitado lang ang alam mo. Pero kung humingi ka ng wisdom sa ating Panginoon, sabi ng scripture sa James, hindi ka pagdadamutan ng ating Panginoon. Sabi niya doon, hindi siya Diyos na nanunumbat. Nasabi niya sa iyo, ano ka ba? Humingi ka wisdom, tagal-tagal mo na naglilingkod sa Panginoon. Hindi siya ganun Diyos mga kapatid. Pag humingi ka ng wisdom, bibigyan ka ng wisdom ng ating Panginoon. At ang wisdom na yan, huwag mong wawalain mga kapatid. Kasi yan ang mag-iingat din sa iyo mga kapatid. Sa lahat ng decisions mo sa buhay, sa lahat ng makakasama mong tao, bibigyan ka ng discernment kung sino yung, di ba? Kaya alam mo mga kapatid, nung minsan nga, minsan magkasama kami ni Sister Glay, pagka tumingin ako sa tao, sasabihin ko agad sa kanya, ganito yung napapansin ko dyan, ganito. Tapos parang sabihin niya, parang di naman. Pero bandang huli, totoo. Ang tawag doon, discernment. Mga kapatid, kailangan meron tayong discernment sa tao, discernment sa mga bagay. Dahil mga kapatid, mas malaki ang maisisave natin mga kapatid na heartaches. Diba? Kasi minsan, pag walang discernment ang tao, ibig sabihin nun, wala din siyang wisdom. Kaya nga, kailangan mong hilingin, hindi lang puro word tayo dito, puro theory, kailangan humingi ka ng wisdom sa ating Panginoon. Diba sabi ko nga last Sunday, para hindi ka maka-offend ng ibang tao, yung tanong na gusto mong itanong mo muna sa sarili mo. Kung makaka-offend ba o hindi. Minsan may magsasabi pa, hindi naman nakaka-offend yung sinabi ko. Kasi wala kang wisdom eh. Pero kung may wisdom ka, mapagkikilanlan mo kung yung bagay na sinasabi mo ay makakasakit sa iba. Kung ito ba mga kapatid ay magbubunsod ng buhay o parang hindi magandang bagay dun sa taong makakarinig. Kasi nandito tayo mga kapatid para, alam mo yun, mapagaan natin yung buhay ng bawat isa mga kapatid. Diba, hindi para, alam mo yun, para sirain mo yung isang tao at lahat, ganyan, hindi mga kapatid, hindi po gawain ng isang Kristiyano yan mga kapatid. Kasi iniwasan natin magkaroon tayo ng complex sa isa't isa eh. Ano yung complex, pastor? Ulitin ko sa inyo. Complex ay pwedeng maituring mga kapatid na trauma. Sabi ng prophet, merong mga tao na nagkakaroon ng complex dahil lang dun sa mga bagay na naririnig nila. So, ang gawin ninyo, be kind. Kasi lahat tayo mga kapatid, may mga struggles na dinadaanan. At hindi natin alam mga kapatid, yung dinadaanan ng ibang tao. Kaya, to be safe, mga kapatid, at to be a discerning people, mga kapatid, ay be kind to one another. You love one another, mga kapatid. Kung meron tayong nakitang mali, pagkukulang, mga kapatid, you pray for him, you pray for her, mga kapatid. Diba? Na ang Panginoon, mga kapatid, ang mag-correct sa kanya, magtuwid sa kanya, mga kapatid. Kasi alam niyo kung pinagpipray niyo yan, imposibleng hindi padaanin ng Panginoon yan sa pulpito. Dahil ang Panginoon, mga kapatid, mangungusap dun sa preacher, mangungusap dun sa pastor, mga kapatid. Diba? You pray. Diba? Pag minsan may mga tao nagtatalo, para mga kapatid, hindi humaba ang isang bagay, mga kapatid, iwasan niyo yung pagtatalo. Diba? Alam mo, pagtatalo, wala talaga mananalo sa inyo kasi pareho kayong talo. Kaya nga pagtatalo eh. Diba? You have to choose your battles also. Hindi lahat ng battles, mga kapatid, kakaharapin mo. Diba? Isipin mo, inaaway ako nitong taong to. Tama ba na patulang ko to? Diba? Kung mapupunta, mga kapatid, yung peace mo, magagambalak at lahat, huwag mo nang pansinin, mga kapatid. I-commit mo sa ating Panginoon. Amen. Ay, kasi sisirain din yung fellowship mo sa ating Panginoon. Sa paanong paraan, pastor? Siyempre, mabigat puso mo. Paano makakilos ang Espiritu Santo sa'yo? Diba hindi, mga kapatid? Kaya kailangan natin, mga kapatid, sabi ko nga last Sunday, pagpasok pa lang dito, mga kapatid, yung mga little foxes sa buhay natin, pakawalan agad natin. Diyan pa lang, hingin na natin ang tawad sa ating Panginoon. Hanggang sa, mga kapatid, mapagpala tayo. Diba? Pag matagal ka ng Kristiyano, isa pa yung pagkakaroon ng critical spirit. Isa yun sa mga bagay, mga kapatid, na gusto ko rin na pagtuunan ng pansin. Kasi kung makikita ninyo, pag matagal ka na sa message, mga kapatid, tapos madami ka ng alam, minsan hindi mo mapapansin, critical ka na sa iba. At even ang prophet, mga kapatid, ay humingi ng tawad. Di ba alam mo yun, sa Pride of Life, di ba? Pinreach ko na yun, mga kapatid. Humingi siya ng tawad dyan eh, sa pagiging critical niya eh. Kapag ikaw, hindi ka bumitaw dun sa pagiging critical spirit, ibig sabihin ng critical po ay kritiko
laging mali yung nakikita mo, puro ka puna, o kaya masyado kang legalista, mga kapatid. May paraan ng Panginoon ng pagpapalambot sa iyo. At baka mamaya hindi mo magustuhan. At ipapakumbaba ng Panginoon sa pinakamababa, mga kapatid, na posisyon, mga kapatid, nang sa ganun ay mga tuto tayo. Kasi mayroong mga tao, mga kapatid, na sila'y natututo sa pinaka-hard way. Diba? Pero mga kapatid, mahirap pagka ang Panginoon nagturo in a hard way, mga kapatid. Talagang iiyak ka, mga kapatid. Kaya lagi ko sinasabi dito, tumakbo ka na ng mabilis sa ating Panginoon. Kung alam mo yung pagkukulang ka, pagkakamali ka sa ating Panginoon, tumakbo ka na mabilis hanggang sa dumating yung punto, mga kapatid, ang Panginoon makipag-deal sa iyo, palayain ka ng Panginoon sa kung ano man ng naggagapos sa iyo, mga kapatid. Kasi tapat naman ang ating Panginoon eh. Sabi dito, ang mga tao ay nag-aaral lamang hanggang sa sila'y nag-aaral palayo sa isa't isa. Sila'y nagkakaroon ng mga komplikasyon, yung complex. Hindi ka magkakaroon ng komplikasyon sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo. Magkakaroon ka ng pag-ibig, mga kapatid. Sa dugo ng ating Panginoon, kasi yung complex, ang ibig niyan sabihin dyan, kapag lumapit ka sa ating Panginoon, hindi ka naman niya susumbatan at lahat eh. Ang magkakaroon ka, mga kapatid, sabi niya dito ay pag-ibig. Doon yun. Magkakaroon ka ng pag-ibig, hindi komplikasyon. Nasasabihin mo, mas malaki ako kaysa sa iba, mas mahusay ako kaysa sa iba, mas marami akong alam kaysa sa iba. Iyong yayakapin na lamang ang lahat at ito ang batayan ng pag-ibig sa pamamagitan ng dugo at dugo ang naglilinis. Diba? Ang dugo ng ating Panginoon, mga kapatid. Sabi niya pa dito ngayon, ang pakikipagsamahan, fellowship, ay nagmumula sa pag-ibig. At ang pag-ibig ay nangangailangan ng pakikipagsamahan. So, kailangan mapanatili yung dalawang yun eh. Sabi niya, yung fellowship, nagmumula daw yan sa pag-ibig. At yung pag-ibig naman, nagre-require siya ng fellowship. Sipin mo, 2 taong nagmamahalan. Sinasabi mo, mahal mo siya, tapos wala kang panahon. Wala kang time ng pakikipag-usap sa kanya. Kailangan mapanatili yung fellowship na yun para manatili din yung pag-ibig. Sabi niya dito, kung mahal mo ang iyong asawa, kailangan mong sumama sa kanya at makipag-usap sa kanya. Kung mahal mo ang iyong kaibigan, kailangan mong sumama sa kanya at makipag-usap sa kanya. At kung mahal mo ang Diyos, kailangan mayroong batayan para sa pakikipagsamahan. Mayroong batayan daw sa fellowship. Hindi ka maaring magkaroon ng kompletong pakikipagsamahan nang wala ang kasunduang ito. Hindi ka maaaring magpakasal nang walang kasunduan. Hindi ka maaaring magkaroon ng asawa nang walang anumang uri ng kasunduan. Ang kasunduang iyon ay batay sa iyong panata. Batay, mga kapatid, sa vow mo. Hindi ka maaaring magkaroon ng pakikipagsamahan sa Diyos, fellowship, nang hindi ka sumasang-ayon sa Diyos. Diba? Sabihin natin, may fellowship ka ba sa Panginoon? Ang tanong, nagsasubmit ka ba doon sa terms ng ating Panginoon? Kasi kailangan meron kayong pinagkakasundo ang bagay. Hindi pwedeng sabihin mo sa Panginoon ka tapos yung lakad mo, sarili mong lakad. Kailangan manatili ka doon sa terms ng ating Panginoon. Doon sa kalooban ng ating Panginoon. At sumasang-ayon ka sa Panginoon. At mayroon isang pangunahing bagay para makipagsamahan, fellowship, at iyon ang dugo at dugo lamang. Kasi nung naputol ang fellowship ni Adam, Eve, sa ating Panginoon, nung nilabas, mga kapatid, si Abel, ang tanging paraan para manumbalik muli yung ugnayan ng tao sa Diyos ay sa pamamagitan ng dugo na inialay, mga kapatid, ni Abel. At kung yun ang picture, mga kapatid, sa sa lumang tipan para ipakita ang isang larawan, mga kapatid, ng pagpapanumbalik ng tao sa Diyos, ganun din sa ating panahon. Kaya mas ma-appreciate mo ngayon, mga kapatid, yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Amen. Kasi minsan, sa sobrang tagal mo ng Christian, yung story ng Calvary, wala nang dating sa iyo. There is something wrong. Kailangan, mga kapatid, nandyan sa puso mo, mga kapatid, yung ginawa ng Panginoon sa iyo. Diba, hindi naman yun normal lang na parang isang bagay, mga kapatid, na parang pinalipas lang eh. Iba ang dinaanan ng ating Panginoong Jesucristo para i-redeem lamang, mga kapatid, yung kanyang mga pinili. Ang dugo ang naging kabayaran, mga kapatid, ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ko, mga kapatid, pagka ikaw, nandun ka sa templo, tapos sabihin mo, hindi, mag-aayin ako, may kapag-unayan ako sa ating Panginoon, may pera ako, bibili ka ng kordero, tapos iano mo. Wala kang ugnayan dun eh. Hindi mo rin, mga kapatid, ma-appreciate, mga kapatid, yung mga bagay na ibinibigay mo sa ating Panginoon. Kasi hindi ka na-identify doon sa sacrifice.
Pero kung ikaw mismo, mga kapatid, bilang isang mananampalataya, ikaw yung nag-alaga ng kordero, kasama mo siyang matulog, maligo at lahat, tapos nung time na iaalay mo siya, ginigilitan mo yung leg, merong something dun sa puso mo, mga kapatid, na pumupukaw, na dapat hindi siya yung dapat nakahandusay doon at gilit ang leeg, dapat ikaw. Pero merong tumayo bilang substitute sa'yo. Yung kordero, mga kapatid, yun din sa ating Panginoon. At ang sabi dun, mga kapatid, yung fellowship na yan, mga kapatid, na nasira dun sa Garden of Eden, yan ang gustong ma-restore ng ating Panginoon. Sa paraan ng pastor? Sa paraan din, mga kapatid, ng Ebanghelyo. Kasi hanggat hindi ang tao sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, sad to say, mga kapatid, talagang wala yung ugnayan sa Diyos. Diba? Iba, sabi ng iba, namatay na si ganito. Sumalangit nawa ang kaluluwa niya. Paano ka nakapaniw? Paano ko makasigurado nandun yung kaluluwa niya? Diba? Amen. Kaya sabi ko, mga kapatid, kahit kamatayan, mga kapatid, sa buhay natin, kung tiyak ka sa ating Panginoon, hindi ka matatakot, mga kapatid. Kung personal, mga kapatid, kung personal na faith mo. Diba? Kaya minsan sasabi ko, gusto ko na rin tumawid kung wala lang responsibility, mga kapatid, kasi gusto natin sa presensya ng Panginoon Pero hanggat hindi pa tapos ang Panginoon sa iyo, hanggat presente pa ang biyaya ng Panginoon sa iyo, ibig sabihin may layunin pa ang Panginoon sa buhay mo. Hallelujah. Amen. Sabi niya, at nang masira ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Diyos at tao, kinailangan ng isang kasunduan upang maibalik ang nawalang pakikipagsamahan. At naglagay ang Diyos ng plano, at ito ay sa pamamagitan ng dugo ng isang inosenteng biktima, na ipinanumbalik ng Diyos ang tao sa pakikipagsamahan sa Kanya. Maraming kapalit na sinubukan. Sinubukan ito ni Adan, sinubukan ito ng sinubukan naming turuan ng mga tao nito, subukan namin ng lahat iba't ibang paraan, ngunit walang anumang magdadala sa tao pabalik sa pakikipagsamahan sa kanyang lumikha, kundi sa dugo ng kanyang anak, si Jesucristo. Ito ang tanging pampalubag loob na taglay ng Diyos ay ang dugo. Kaya sa atin, as a message believer din, laging pinipreach, di ba, yung token? Kasi unang-una, mga kapatid, dati, pahid lang. Sapat na, mga kapatid, yung pananampalataya nila, meron dugo. Talagang iingatan kami ng Panginoon kasi yan yung tipan niya sa atin. Pero gaya na sinasabi ko, pagdating ng Isaiah, mga kapatid, ay parang nayamot na ang Panginoon sa ginagawa nila. Na gagawa sila ng mali kasi alam naman nila, pwede naman sila maghain. Ibig sabihin, wala talaga, mga kapatid, kakayahan ng tao na baguhin ang kanyang sarili. Kaya ang sabi, mga kapatid, ang Diyos na muli ang mismong bumaba, kung paano siyang bumaba, mga kapatid, sa Garden of Eden, kasi ang desire niya, fellowship. At bumaba siya, mga kapatid, at nagbalot ng laman, inihandusay ang sarili sa Calvary, mga kapatid, dahil unang-una, dati, covering lang. Pero pagdating sa ating Panginoong Jesucristo, pag ang isang mananampalataya ay sumampalataya sa ating Panginoon, yung buhay ng Panginoong Jesucristo ay doon po mananahan sa believer. Ibig sabihin, hindi talaga sarili nating kalakasan. Kailangan nating hilingin at sumasampalataya sa ating Panginoon, puspusin tayo ng Espiritu ng ating Panginoon. Kasi hindi tayo ang gagawa, mga kapatid. Kailangan ma-identify ka dun sa, di ba, ang ginagawa nila, nakahawa ka dun sa ulo, nung sacrifice. Ang ginagawa nun sa Old Testament, covering lang. Tinatakpan lang, mga kapatid, yung kanila pong kasalanan. Pero yung mga mananampalataya sa ating Panginoon ngayon, pag sila'y tumanggap sa ating Panginoon, pinatawad ang kanilang kasalanan, nilinisan sila, mga kapatid. Yung buhay, mga kapatid, nung handog ay babalik dun sa mananamba. Ang sabi ng scripture, mga kapatid, di ba? No more conscience of sin, no more desire to sin. Hallelujah! Kasi babalik, mga kapatid, yung buhay na nandoon sa mananamba. Kaya yun nga yung picture, mga kapatid Nung humandusay siya, after 3 days, bumangon siya, umakyat siya, mga kapatid, dun po sa luklukan, mga kapatid, iniwan yung katawan, pero yung spirito, ibinalik dun sa church. Kasi wala nang kakayahan yung mga 12 apostles, 11 apostles, kasi hindi nakasama si Judas, na magpatuloy, mga kapatid, hanggat wala, mga kapatid, yung Espiritu Santo. Kasi kahit anong word ang itinanim ng Panginoon sa kanila during the 3.5 years, hindi nila kayan, mga kapatid, kung walang Holy Ghost. Kaya isa sa mga bagay na hilingin din ng isang believer, mga kapatid, bigyan ka ng Holy Ghost ng ating Panginoon. Amen. Kasi kung merong Holy Ghost, yan ang magtuturo sa iyo. Hindi mo kailangan, mga kapatid, na
patirahin mo si pastor 24/7 sa bahay mo para mamanatili kang banal. Ang Espiritu Santo, mga kapatid, ang siyang magtuturo sa iyo sa lahat ng bagay, sa lahat ng katotohanan. Diba? Minsan, mga kapatid, di mo na kailangan turo-turuan na talagang itang digdigan, mga kapatid. Kung may Holy Ghost yan, mga kapatid, obligado ang Panginoon magturo, mga kapatid. Hallelujah. Paano magkakaroon ng Holy Ghost, pastor? Same pa rin. Faith cometh by hearing, hearing the Word of God. Hanggang sa mapuspos ka ng Espiritu Santo, mga kapatid. Ang problema, mga kapatid, kahit oras lang, hindi natin maibigay sa ating Panginoon. Diba? Yung preaching, 1.5. Minsan nga, 1 hour lang. Diba? Sipin mo yan, ang dami nating panahon, mga kapatid, sa ibang bagay. Yung 1.5 lang na ibibigay mo sa ating Panginoon. Diba? Yung tipong gumising ka maaga, mga kapatid, at lahat. Tapos, hindi mo ikikiling yung sarili mong pakinig, mga kapatid, sa salita ng ating Panginoon. Parang sinayang mo yung paggising mo ng maaga. Parang sinayang mo yung sakripisyo mo. Mga kapatid, kailangan dapat talaga makapamunga ako sa linggong ito, na marinig ko yung pangangaral. Na pag lumabas ako dito, alam ko na pinagtibay ng Diyos yung pananampalataya ko. Kasi mga kapatid, alam mo, walang kasiguraduhan kung anong buhay natin sa labas. Diba? Ang pinakamainam, mga kapatid, sigurado tayo, mga kapatid, sa ating Panginoon. Diba? Sabi dito, an innocent victim died for a guilty person. Ang ating Panginoong Jesucristo, wala siyang kasalanan, namatay para sa isang tao, mga kapatid, na siya naman talaga yung merong kasalanan. That brought the fellowship back to God and man again. Yun ang nagbalik, mga kapatid, ng ugnayan ng tao, mga kapatid, sa Diyos. Then Adam, sabi niya dito, covered by this blood, could not stand in the presence of God and worship again. Diba? Kung si Adam, mga kapatid, ay nananatili doon sa paraan ng pag-aalay ng dugo ng hayop, mga kapatid, hindi niya pa rin kayang tumayo sa presensya ng Panginoon at makapag-worship ulit. Kaya nga lahat ng mga namatay from Adam, mga kapatid, hanggang doon po sa kahuli-hulihang saint, mga kapatid, ng Old Testament, di ba nandun sila sa regions of mortal? Di ba sabi ko yung hell, 3 bahagi. Yung regions of mortal, regions of demon, tsaka po yung Satan's throne, yung pinakailalim. Yung regions of mortal na hati sa 2. Sabi doon, regions of lost, tsaka po yung paradise. Kasi nga, ba't nandun sila, pastor, sa regions of mortal? Kasi wala pa, mga kapatid, yung atonement ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya kailangan niyang bumaba, mga kapatid, kunin yung susi, mga kapatid, dun po sa Satan's throne, yung pinakadulo, umakyat, mga kapatid, dun sa regions of mortal, puntahan, mga kapatid, ang paradise, sila iakyat, mga kapatid, di ba nagbukasan yung mga libingan? 40 days yun. After ng 40 days, mga kapatid, inilagay na sila saan? Sa souls under the altar. Doon na sila, mga kapatid. Kasi yung heaven din naman, 3 ring yun, mga kapatid. Diba? Yung tinatawag, mga kapatid, souls under the altar, tawag dito, 7th dimension, yung sa ating Panginoon, meron din po dong region, mga kapatid. Hallelujah. Sabi doon, hindi kayang tumayo, kaya kailangan talaga, mga kapatid, bumaba ang ating Panginoon. Kung sa Garden of Eden, bumaba siya, inulit niya uli, saan yun naman ang laman upang i-redeem ang tao? Kasi noon una, wala pang sin. Kaya pag bumababa siya, talaga yung fellowship nandyan. Kaya meron mga mananampalataya, mga kapatid, minsan hindi nag-i-enjoy sa fellowship. Alam mo ng dahilan bakit hindi nag-i-enjoy. Kasi meron pumipigil. At kailangan mong pakawalan yun, mga kapatid. Diba? Ang sarap kaya, mga kapatid, sa puso pagka wala tayong bit-bit dito, mga kapatid. At nandun tayo, mga kapatid, sa pagsampalataya na, sabi ng scripture if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us, mga kapatid, sa lahat ng ating kalikuan. Pastor, gasgas na yung scripture na yan Gasgas doon sa mga hindi sumasampalataya. Pero doon sa sumasampalataya sa ating Panginoon, pag-asa yan, mga kapatid, sa kanila. Na sila mismo, mga kapatid, nakakita, mga kapatid, ng comfort sa buhay na ito, ang Panginoon lang, mga kapatid, ang kayang makapag-sustain sa kanilang lakad sa ating Panginoon. So there's something about it when you speak of blood. Blood has a life. Pastor, bakit nire-represent lagi yung blood, yung dugo? Kasi yung buhay ay nandoon sa dugo.
Without the shedding of blood, there is no remission of sins. Diba? Kung walang pagbububo ng dugo, ay walang pagpapatawad ng kasalanan. Kaya imbis na tayo ang magbubo, mga kapatid, ay merong nagbubo para sa atin, ang ating Panginoong Jesucristo. You can have everything in the world. Pwede mong makuha ang lahat ng bagay sa mundo. You can have anything that you wish to, lahat ng naisin mo, any object of worship, any creed to live by. But you can never come to divine fellowship with God until first you come under the blood. Amen. Mahihirapan kang makapanumbalik, mga kapatid, dun po sa isang banal na pakikipag-isa sa ating Panginoon, malibang ikaw ay dumaan dun sa tinatawag, mga kapatid, na sa dugo talaga ng ating Panginoon. Kaya ang sabi rin ng prophet, alam mo, may mga church na hindi nasusumpungan ng Diyos yung kanilang kasalanan kasi yun ay nandun sa ilalim ng dugo ng ating Panginoon. Hindi ba't sapat na biyaya yun, mga kapatid? Yes. Kasi kung magbibilangan lang tayo, mga kapatid, ng ating mga pagkukulang sa ating Panginoon, talagang siguro baka ma-depress tayo. Yes. Sabihin natin, hindi talaga ako karapat-dapat, pastor. In the beginning, hindi talaga tayo karapat-dapat. Kailangan natin maunawaan yun. Pero dahil sa pag-ibig, biyaya ng ating Panginoon, pinaging dapat niya, mga kapatid, na maging karapat-dapat tayo sa Kanya. Kaya mga kapatid, alam mo, wag niyong sayangin, mga kapatid, yung binigay, mga kapatid, na pribilehiyo ng Panginoon sa atin. Amen. Na tayo makapamuhay, mga kapatid, ayon sa Kanyang salita, sa Kanyang kalooban. Hallelujah. Sabi niya dito, that's God's holy, ordained, and provided way for human being to fellowship with Him through the blood of His Son, the Lord Jesus Christ. That was God's plan. God is faithful, by whom ye are called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Yung 1 Corinthians chapter 9. It's still God's plan. It will forever be God's plan. No other plan through the shedding of blood. Yan talaga yung plan ng ating Panginoon. Diba, isipin namin, ba't kasi hinayaan ng Lord magkamali si Adam and Eve? Kasi nga meron siyang plan eh. Meron siyang plan of redemption, mga kapatid. Diba? God came down and became flesh and died in death in Christ. Ang Diyos daw ay bumaba. Lagi siyang bumababa eh. Even 1963, bumaba din siya. Di ba laging came down, mga kapatid? Came down and became flesh and died the death in Christ so that He could clean the church. Ano sabi? Ano ang purpose? Ba't siya bumaba? Ba't siya nasa laman? Mga kapatid, ba't kailangan niyang mamatay? Ba't kailangan niyang mabuhay? Ano sabi? To clean the church in order to get into for fellowship. Siya ang naglilinis sa atin. Siya, mga kapatid, ang gumagawa ng trabahong yan. Hindi si pastor, hindi ang sino man, mga kapatid, kung sumasampalataya ka sa ating Panginoon. God loves fellowship. Amen. Mahal ng Panginoon yung fellowship kasi ang pinifellowship niya, hindi anghel, tao. Amen. Tayo, mga kapatid, na pinili niya. Hallelujah. That's what He made the man at the first time for. Yun ang designation. Was for fellowship. Ginawa daw niya ang tao talaga para sa fellowship. God dwell alone in cherubims. Di ba? Sapat na siya dun eh. Kung gusto niya lang maging Diyos, sapat na yung kanyang makikita na mayroong mga anghel, cherubims na nagpupuri sa kanya, umaawit sa kanya. Buti pa yung mga cherubims eh. Hindi napapagod umawit sa ating Panginoon eh. Tapos tayo, 30 minutes lang. Minsan nga, 15 minutes lang eh. 2 solemn, 3 crosses. Hirap na hirap pa tayo umawit minsan. Diba? May mga ganun, mga kapatid. Pag umawit, parang walang kagalakan sa Panginoon. Diba? Parang laging Semana Santa, mga kapatid. Ang Panginoon ay hindi patay, buhay siya, mga kapatid. Buhay siya sa puso natin. Buhay siya sa ating kalagitnaan. Kung tayo nag-i-expect sa isang gawain, mga kapatid, pagpapalain tayo natin, Panginoon. Pero pag ang puso natin, di ba, pagpasok mo sa isang gawain, yung puso mo hindi tama, mga kapatid, hanapin mo yung mali. Yes, tama. Hallelujah. Di ba? Hindi ang mga bagay na ipinapasok sa atin, bibigang siyang nagpaparumi sa atin. Yung mga bagay na lumalabas sa atin. Sabi, out of the good treasures of the heart, the mouth speak it. Kasi nanggagaling dito eh. Di ba? Pero kung nag-i-expect ka ng blessing, i-bless ka ng ating Panginoon. Amen. Kaya dapat ganun din lagi expectation natin. Di ba? Tuwing merong gawain, pagka nag-announce ako dito, ipag-pray niyo yung gawain, mga kapatid. Kasi ako din mismo, mga kapatid, syempre, dumi-discern tayo ng spirit. Kung paano, ibig sabihin, pag na-bless ako, posibleng hindi rin kayo na-bless. Yes.
gusto ko pag napunta tayo sa isang gawain, mabless kayo mga kapatid. Kaya nga, open din ako mga kapatid sa ibang mga invitation. Diba, hindi tayo nakaasa mga kapatid sa tao, sa grupuhan, mga kapatid. Kung saan mga kapatid, ang Espiritu ng Panginoon, malaya yung mga tao, mga kapatid. Diba? Amen. Lalo na sa kabataan, mga kapatid. Diba? Alam mo, isa sa mga nakaka-inspire sa akin, mga kapatid, yung way ng worship dun, mga kapatid, sa Luzon. Diba? Yung mga kabataan dun talaga, walang pakialam, awit talaga sa Panginoon. Walang arte-arte, mga kapatid. Diba? Binili ka ng dugo ng ating Panginoon, tapos gawain, magiging arte ka sa pag-awit. Diba, kung gusto mong i-express yung pag-ibig mo sa ating pang-express mo. Huwag mong pansinin yung katabi mo. Magpuri ka sa ating Panginoon. Umawit ka na may puso't mayroong spirito, mga kapatid. Diba? Kasi minsan tayo lang pumipigil kung paano tayo mabibless. Pero kung di natin pinipigilan yung ating sarili, nagpapaubaya lang tayo, mga kapatid, sa spirito, mabibless tayo, mga kapatid. Kahit nga sa pinakamaliit na paraan, mga kapatid, na marinig natin ang isang pangangaral. Kahit hindi ito papasigaw at lahat, mabibless ka eh. Kasi bakit? Yung state ng heart, yung kalagayan ng puso, mga kapatid. Hallelujah. Kaya dalangin ko, mga kapatid, makabuo din tayo, mga kapatid, ng mga musicians dito. Di ba? Kayo, pagpapractice ninyo, mga kapatid, gawin ninyo. Okay? Diba? May panahon kayo, sige, mag-practice kayo, gitara, piano. Diba? Hallelujah. Amen. Dahil nais ko, mga kapatid, alam mo, malaking bagay din kasi talaga ang music, mga kapatid. Diba? Bagamat hindi tayo sumasandig lang dyan. Diba? Ibig sabihin, hindi mo nilalagay ang pananampalataya mo dyan. But let's be, maging totoo tayo. Meron at meron niyang punto sa atin, mga kapatid, sa isang gawain. Diba? Kaya mga kapatid, kung titingnan ninyo, amen, na kaunti lang tayo, mga kapatid. Kahit naman hindi rin kaganda ang boses ko, mga kapatid, sinisikap kong ibigay yung best, mga kapatid. Hallelujah. Para, alam mo, ma-inspire tayo sa isa't isa, mga kapatid, kung paano, mga kapatid, ibinibigay natin yung ating pagpupuri at pagpasalamat sa ating Panginoon. Diba? Sabi ko, pag nasa gawain, ibigay mo ang best sa ating Panginoon. Karapat dapat ang best sa ating Panginoon. Lahat ng sacrifices na ma-identify ka, kailangan best yung sacrifice na yun, mga kapatid. Diba? Isipin mo, awit ka sa ating Panginoon ngayon. Hindi mo naman alam kung buhay ka pa next time eh. Gawin mo na yung pinakamainam. Gawin mo na yung pinakabest sa ating Panginoon. Nang sa ganun, walang masabing ano man ang ating Panginoon sa iyo. Diba? Hallelujah. Deserve ng ating Panginoon ang best, mga kapatid. Kasi pastor, nahihiya po ako eh. Tanggalin yung nahihiya, mga kapatid. Tagalan natin magkakasama sa ating Panginoon. Diba? Ipakita niyo yung kagalakan sa ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. So He came down and redeemed man because God loves to be in fellowship yan. Worship yun nakalagay dito eh. So God making Himself known through the fatherhood, pinapakilala ng Diyos yung kanyang pagiging ama sa pamamagitan ng anak at ng Espiritu Santo. He brought Himself a blood cell. Diba? Yun nga, diba? Siya yung nag-create, mga kapatid, nung pong egg cell, tsaka yung parehas, mga kapatid, na yun, dun sa womb, mga kapatid, ni Mary, dahil syempre, special na katawan po yun, mga kapatid. Sabi niya, He self-wrapped into this and broke forth the blood at Calvary and throw out His blood that He might bring through a blood cleansing. O, diba? Ang blood nakakapaglinis, mga kapatid. By this same atonement, yung dugo, that every sinner and cleanse him and bring him into fellowship, that he can talk with man and walk with man like he did in the Garden of Eden before sin ever come to earth. Yun ang purpose niya, mga kapatid. Maipanumbalik kung paanong doon sa Eden, mga kapatid, yung pong fellowship ng tao. And our relationship is restored to Jehovah through the offering of His Son, the Lord Jesus Christ. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. And that's the only place He meets with men today is under the shed blood of the sacrifice. I don't care if you're a Methodist, Baptist, Presbyterian, Roman Catholic, whatever you might be. If you can forget your differences and will come under the shed blood, God will meet you both of us there. Amen. Sabi nga, kahit pa ano pang denominasyon mo at lahat, pero kung meron kang perfect revelation, mga kapatid, na imimit ka lang ng ating Panginoon sa kanyang dugo, mga kapatid, imimit ka ng ating Panginoon doon.
That's when we can all meet and fellowship on the same grounds. But otherwise, He will not meet us just because you're a Methodist. He will not meet us because we're Pentecostal. We will meet with you under one condition. Imimit ka lang ng ating Panginoon sa isang kondisyon. That's under the shed blood. When your sin has been confessed and expelled in His presence. Alam mo ba ang itsura ng kasalanan natin sa ating Panginoon? Kulay pula, mga kapatid. Kaya kailangan, mga kapatid, alam mo sa science, yung litmus paper ba yun? Pagka ang pula, tinapatan mo ng pula, ano yun ba, nagiging puti yan? Kaya nga, yung pulang mga kasalanan natin, mga kapatid, ito'y mailagay sa dugo ng ating Panginoon, walang nakikita ang ating Panginoon. Diba? Minsan hirap nating isipin, mga kapatid, ganyan ba talaga tingin ng Panginoon? Mauunawaan mo yan by faith lang din. If you believe, mga kapatid. Pero pagka nagre-reason out ka, paano nangyari yun? Ang kailangan mong gawin, sumampalataya sa ating Panginoon. Sabi niya, confess, and the blood is always before Him, and therefore, He can only see you through that shed blood. And you're white as snow when you confess your sins. Ikaw ay kasing puti ng niebe, sabi niya dito, kapag iyong ipinahayag ang iyong mga pagkakasala. Pero kung hindi, wala yan doon. You cannot fellowship. Diba? Kaya lagi sinasabi, diyan pa lang, kaya sa bahay pa lang, hingin mo na ng tawad sa ating Panginoon. Diba? Para pagka nandito, mga kapatid, maramdaman mo talaga ang ating Panginoon sa Kristo. Kasi minsan nangyayari sa iba, mga kapatid, nahihirapan silang kumonekta sa ating Panginoon kasi yun nga, hindi na ready yung puso, mga kapatid. At hindi alam ang mga bagay na ito, mga kapatid. The blood of Jesus Christ, think of it, dripping, bloody word. Kasi ang ating Panginoon sa Kristo, siya yung salita. At yung salita ay pinadugo dun sa Calvary, mga kapatid. Nang sabi doon, the blood, the word of God, bleeding blood, to wash the bride in. Amen. Diba yun lang maglilinis sa nobya, mga kapatid? Sabi dito, kapag ka nangyari to, at sinampalatayanan to ng nobya, sabi doon, she stands perfect, virgin, unadulterated. She never sinned in the first place. She was trapped into it. Diba, lahat nung nandun sa dugo ng ating Panginoon, lalo na pagka-nobya. Ano ba yung nobya, pastor? Ang nobya ay tumutukoy dun sa body of believers or body of Christ. At ito'y merong designation sa bawat kapanahunan at we believe, mga kapatid, by faith, mga kapatid, ay tayo'y bahagi dun sa katawan na yan. Dito sa ikapitong iglesia, mga kapatid. Bagamat tayo na sa ikapitong iglesia, tayo'y lumabas na dyan, mga kapatid. Anong ibig mo sabihin, pastor? Ang Laodicea ay nahati sa dalawa, mga kapatid. Pentecostal tsaka bride age. Ang Pentecostal, mga kapatid, makita mo, may mga Pentecostal pa rin dyan, mga kapatid. Pentecostal, ito yung restoration ng gifts. Pero tayo, mga kapatid, lumabas na tayo, mga kapatid, sa condition ng Laodicea. Kasi ang Laodicea, mga kapatid, sabi dun, gusto ko sana, ikaw ay malamig, ikaw sana ay mainit, kaso ikaw ay malahininga. Amen. Alam mo yung malahininga, mga kapatid, pwede ko sabihin, make believer yan eh. Hindi mo ma-identify kung kaliwa, kanan. Kung mainit, malamig. Pero ang gusto ng Diyos, kung mainit ka, mainit ka. Kung malamig ka, malamig ka. Kasi parehas may gagawin ng Panginoon doon. Pero huwag kang gitna, mga kapatid. Kasi pagka gitna, ibig sabihin, mga kapatid, palimbing ka nun. Diba? Hindi ka malamig, hindi ka mainit, mga kapatid. Mas mahirap yun. Mas isusuka ng Panginoon yun. Sabi niya, mga kapatid, sa Laodicea. Pero mayroong mga tao, mga kapatid, na itinalaga sa huling panahon, natatanggap ng ebanghelyo, ng mensaheng ito, mga kapatid, at sila yung makaka-recognize, mga kapatid, ng kanilang pangalan ay nandun sa aklat ng buhay ng Kordero. Sabi doon, that's the reason you don't see things happening in churches. Diba? Yan daw ang dahilan bakit wala ka nakikitang anuman sa isang iglesia. They confess that they believe the blood, but they reject the very plan to get to the blood, the word. Diba? Ang representation, mga kapatid, natin, wala naman talaga di ba? Dapat yung dugo ng Panginoon. Wala naman tayong makikitang tangible na dugo ng ating Panginoon. Pero meron tayong, kumbaga, down payment, yung kanyang salita, at yung salita ang magbubunsod ng isang tanda sa atin, mga kapatid, at walang iba kundi yun ang buhay ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya kung babasahin mo yung token, sabi niya, full obedience to the whole word of God entitles you to the token. Yung buong pagsunod. Ano ba yung buong pagsunod? Buong pagsampalataya. Amen. Kasi kung half lang, mga kapatid, hindi pa rin po yun full. Yung buong pagsampalataya mo sa salita ng Panginoon ang magbubunsod sa iyo para ikaw ay tatakan at magkaroon ka ng tanda. Amen. Yun ang ibig sabihin ng mga kapatid. Diba? Subukan mo, mga kapatid, talaga sampalatayanan 100%
ang salita ng ating Panginoon kung di ka puspusin ang salita ng ating Panginoon. Puspusin ang kanyang spirito, mga kapatid. Sabi niya, there's the only one way God will honor that word. The only way you can do it is under the mercies of God, through His grace, is to come through the shed blood of Jesus Christ. At sabihin mo, Lord, I claim the promise. Then if you are really under the blood, God's obligated to that word. But first, you've got to be under that blood. You see it now. Kailangan makapanatili ka, mga kapatid, dun po sa dugo na yun. Amen. Your garments, washed by the water of the bleeding word. Tinawag din ng prophet, mga kapatid, na yung salita ay nagdudugo na salita. Diba? Figurative yan, mga kapatid. Nang ibig sabihin, meron talagang buhay yan. Yung salita. Diba? Sabi doon, itong mga scripture na ito, they are spirit, they are life. Amen. The word become blood, yung salita ay naging dugo, at yung salita ay nagdugo para sa iyo upang linisan ka. Sabi dito, the word bleeding, the life of God in the word, and the word was bled for you, that you might be washed from the filth of this prostitute and be clean and sanctified by the washing of the water of the word. Sa salita ng ating Panginoon. Kasi kung hingi tayo ng paglilinis sa ating Panginoon, hindi yan natural na papaliguan ka ng ating Panginoon. Hindi. Sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen. Kasi kung patuloy na sumasampalataya dun sa salita, mga kapatid, magpuproduce yan ng virtue. Diba? Gaya ng babae, mga kapatid, na inaagasan. Yes, tama. Diba? Wala siyang ginawa, mga kapatid, kundi sampalatayanan. Nahawakan niya lang yung dulo ng laylayan, mga kapatid, ay na-produce, mga kapatid, yung virtue, mga kapatid, sa kanya, galing sa ating Panginoon. Kaya minsan walang virtue na lumalabas kasi baka mamaya hindi natin lubos na sinasampalatayanan. Hindi tayo lubos na naniniwala, mga kapatid. Pero kung lubos tayo naniniwala, mga kapatid, makakasumpong ka lagi ng kalakasan sa ating Panginoon. Hallelujah. Now, sabi niya, we find that only under the blood that God met the worshipper. So they met in Jerusalem, sabi doon, Christ is God's provided lamb of sacrifice. And today, the only one place that God will meet man, and that's under the blood of Jesus Christ. Anywhere else is condemned. God will never hear it. Tamo, sabi niya, hindi talaga niya maririnig. You might do all kind of emotions, all kind of isms, and shake and jumps, and have a blood and fire and smoke and everything else. Pwede mong gawin lahat ng bagay, yung mga emotional workups, mga kapatid na tinatawag. But as long as the life isn't compared with the word, di ba? Kasi dahil ganito siya mangaral, kasi alam natin, nakaposisyon ang propeta dun sa Laodicea, at sa gitna nito, mga kapatid, nandun po yung grupo ng mga Pentecostals, na tinuturing nila, mga kapatid, na ang bautismo ng Espiritu Santo ay yung nakapag-speak in tongues na sila. Pero sabi dun, kahit ano pang ginagawa mo, kahit ano pa yan, kung ang buhay mo ay hindi nagtatali dun sa salita ng ating Panginoon, sabi niya, ay wala doon. And God, through identifying that life, there's no need of trying it. Oh, sabi niya, wala yung parang talagang sobrang pagsusumikapan mo, mga kapatid. Because you're out. God will never meet it till it comes under the blood. That's right. Diba? Alam mo, pag pumasok din, mga kapatid, alam niyo yung high priest sa tabernacle, mga kapatid, ng Tabernacle of Congregation, diba yung tatlong bahagi? Alam mo pa, dun sa una pa lang, mga kapatid, na court, mga kapatid, alam mo ba, nagpapalit sila ng damit dun? Mga kapatid? Kasi hindi mo pwedeng panatiliin kung ano yung damit mo sa labas. Ibig sabihin, di ba, figuratively, or spiritually, mga kapatid, kung ano tayo sa labas, mga kapatid, talaga, tawag dito, hindi mo pwedeng dalhin yan, mga kapatid, sa loob ng panambahan. Isang bagay, mga kapatid, spiritually, mga kapatid, sabi natin, alam mo kasi, pastor, trauma ko, ito yung nangyari sa akin. At alam mo, bibihisan ka doon. Sa dakong yun, mga kapatid, babaguhin ka ng ating Panginoon. Siya ang gagawa, mga kapatid. Kaya may awit, di ba? Magbihis ka na ng bagong damit. Ang Panginoon ang magpapalit ng damit sa iyo, mga kapatid. Kailangan mo lang magpatuloy. Tapos papasok ka, mga kapatid, dun sa pangalawa. Yung pong sanctuary na tinatawag, mga kapatid. Papakainin ka ng showbread. At pagdating doon sa ikatlo, mga kapatid, ang sabi, alam mo pa, bawal may pawis yung high priest. Napalitan siya ng damit, mga kapatid, pero hindi siya pwedeng pumasok sa presensya ng Diyos, mga kapatid, na may pawis, may sweat. Ibig sabihin, hindi pinalitan ka ng damit ng ating Panginoon, hindi ibig sabihin yan talagang works pa rin na ikaw pa rin ang gagawa, mga kapatid.
No sweat. Ibig sabihin nun, dapat hindi ka anxious. Diba? Hindi ka parang alam niyo ibig ko sabihin, mga kapatid, na siyempre pagkaunang tanggap ka sa ating Panginoon, parang ang legalista na ito dapat ganito. Pero mga kapatid, pag na-reveal talaga sa iyo, mga kapatid, na ating Panginoon Kristo ang siyang talagang tumatrabaho sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita, mga kapatid, no sweat, mga kapatid. Hayaan mo siya. Diba? Yung paglilingkod sa ating Panginoon, sabi ko nga, hindi yan sa paraan kung paano natin ginagawang isang bagay, not by force, but by letting go. At pagpapaubaya sa ating Panginoon. Kasi paano ka gagamitin ng Panginoon kung ikaw mismo hindi ka nagpapaubaya? Kailangan mo lang magpaubaya, mga kapatid, nang sa ganun, imolde ka ng ating Panginoon sa paraan, mga kapatid, na nais niya. Minsan condemn tayo, mga kapatid. Sabi natin, hindi kasi pastor, dami ko talagang mali sa buhay ko eh. Pag lumapit ka sa ating Panginoon, mga kapatid, at may pananampalataya ka, mga kapatid, at alam mo sa puso mo, mga kapatid, na tinatawag ka ng ating Panginoon, kaya kang baguhin ng ating Panginoon. Diba? Meron nga mga tao, mga kapatid, mamamatay tao dati, diba? Lasinggero, lahat, mga kapatid. Pero, alam mo, ang Diyos talaga, mga kapatid, kaya niyang bumago ng buhay. Kaya niya, mga kapatid. Diba? Wag lang talaga, mga kapatid, pumasok yung ating sariling kaisipan. Kung paano humarap sa ating Panginoon. Kailangan mo lang, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo sumampalataya, mga kapatid, at sabihin mo sa Kanya, mga kapatid, talagang yung mga bagay na hindi mo kaya sa sarili mo. Yung mga bagay na hindi mo kaya sa iyong sarili, mga kapatid, ang Panginoon, mga kapatid, ang siyang gagawa, mga kapatid. Diba? Kasi ang Christian life, hindi yan theory eh. Diba? Kailangan ikaw mismo magkaroon ka ng experience sa ating Panginoon. Pag nagkaroon ka ng experience sa ating Panginoon, mga kapatid, hindi na yan mawawala sa'yo. Kahit paano mangyari, mga kapatid. Kasi magkakaroon ka ng contact sa ating Panginoon. Sabi niya pa dito, Amen. Sabi niya dito, you say, I am a Christian, I made a confession, that's fine. You've come through the waters of separation. I've been sanctified. I don't smoke, drink. That's very fine, brother. But have you come into a fellowship yet, where God meets you under the shed blood? Are you come under the shed blood? The life in that blood comes back in the form of Holy Ghost, which is Christ in the Spirit, to fellowship with His children. Amen. Sabi doon, mga kapatid, sabi mo ay naniniwala ka na, justification yun. Hindi ka na umiinom at lahat, sanctification yun. Pero hindi pa rin yun. Yes. Kasi candidate ka pa lang, mga kapatid. Pero kung talagang ang token ay nailapat talaga sa iyo, mga kapatid, ang sabi doon, yung life, mga kapatid, ay babalik, mga kapatid, doon sa mananamba, sa anyo, mga kapatid, ng Espiritu Santo. Walang iba kundi si Kristo yun, mga kapatid. At ito'y may kipag-fellowship dun sa kanyang mga anak. Alam mo kaya ka may fellowship sa ating Panginoon kasi meron ding Holy Ghost dyan. Yes. Kasi kung walang Holy Ghost dyan, mga kapatid, hindi ka rin makaka-fellowship sa ating Panginoon. Wala kang kagalakan, walang pull, hindi mo gagawin yung mga bagay na ginagawa mo, mga kapatid. At sabi niya dito, sanctification is what cleanses us up. Yung sanctification, mga kapatid. And the sanctifying power of God cleanse all the habits out of your life. You used to smoke, dati umiinom ka, dati naninigarilyo ka, you do things wasn't right, you tell lies and everything, then the sanctifying power of the blood of Jesus Christ comes into your life and takes all the things away from you. Now the next thing you receive was the baptism of the Holy Ghost and fire. Kaya talaga merong proseso talaga, mga kapatid. Kaya minsan merong iba nag-i-struggle dun sa stage, mga kapatid, ng sanctification, pero you keep still, kapatid. Manatili ka dyan. Nag-struggle ka, sige lang. Hanggang sa mapuspos ka, mga kapatid, ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Kasi yung fellowship, mga kapatid, na tinuturo dito sa atin, mga kapatid, gaya dun sa Garden of Eden, kailangan talaga maipanumbalik yan, mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo, when you pray, di ba, hindi tayo basta lamang, parang nag-pray ka, tapos na. Di ba? You continuously pray and commune to God, mga kapatid, kung ang pag-iisip mo, mga kapatid, ay nasa ating Panginoon. Amen. Sabi ng Isaiah, I will keep them in perfect peace, whose mind is stayed on me. Amen. Sila'y pananatilihin ko sa isang sakdal na kapayapaan kung ang kanilang pag-iisip ay mananatili sa akin. Amen. Diba? Kasi alam mo, isa sa mga pinakamahal na bilhin sa mundong ito, mga kapatid, ngayon, yung peace.
mga kapatid. Merong mga mayaman, di sila natutulog ng mahimbing. Pero merong mga tao na di naman mayaman, marahil nga, baka nagre-renta lang ng bahay. Pero kahit ganun mga kapatid, merong kapayapaan dun sa puso. Amen. Hallelujah. Wala man ng mga bagay na material, payapa pa din. Amen. Minsan parang kulang ng pambayad na ng bill, payapa pa rin. Amen. Bakit? Kasi alam niya ang Panginoon magpo-provide. Amen. Kasi meron siyang fellowship sa ating Panginoon eh. Meron siyang ugnayan sa ating Panginoon eh. Alam mo yung ugnayan na yan yung pumuputol dun sa mga pag-aalala. Yes. Mga bagay mga kapatid na humahatak sa atin pababa mga kapatid. Yung ugnayan yan sa pamamagitan ng fellowship mga kapatid. Diba? At yung fellowship mga kapatid na meron tayo sa pamamagitan ng gawain na ito, pangangaral mga kapatid, ay para mas higit nating makilala ang Panginoon, yung ating lakad sa ating Panginoon, at makita natin yung kahalagahan talaga mga kapatid. Diba? Amen. Lahat naman tayo marahil dumaan sa, sabihin natin parang hindi ko feel pastor kasi magsimba eh. Pero mga kapatid, isa yan sa mga bagay mga kapatid na sinabi ng scripture na huwag natin pabayaan. Amen. Kasi pag nagpabaya tayo dyan mga kapatid, unti-unti, talaga magdidrift talaga tayo mga kapatid. Kung gusto mo ng kalakasan sa ating Panginoon, you pray, you consecrate, you attend mga kapatid sa mga gawain dahil dito lang mga kapatid na re-renew yung ating pag-iisip sa ating Panginoon. Pressure sa labas mga kapatid, nandyan lagi yan mga kapatid. Hindi talaga mawawala yan kasi kasama yan sa pakikibaka natin sa pananampalataya. Mga kabataan, mga kapatid na sa pag-aaral mga kapatid, kung unahin nyo ang Panginoon mga kapatid, ang Panginoon lagi kayong samahan saan man kayo mga kapatid. Tulungan kayo sa mga schoolworks ninyo, diba? Sabi ko nga, naawa ko sa mga kabataan ngayon mga kapatid sa kanilang mga eskwela, yung workload mga kapatid. Pero you pray mga kapatid. Para yung burden, kasi minsan nahirapan tayo dyan dahil nga yung pressure mga kapatid. Siguro magpa-part 3 ako dito mga kapatid. Siguro hanggang dito na lamang yung pagbabahagi ko mga kapatid ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Nawa, makita natin mga kapatid na you must identify yourself with the sacrifice ang ating Panginoong Kristo. Diba? Mas makikita natin mga kapatid yung ating pong paglilingkod sa ating Panginoon kung tayo mismo mga kapatid na identify dun sa ating mga sacrifices. At sabi ko nga, walang libre sa ating Panginoon. Lahat ng ating mga pagpapagal, lahat ng ating mga pagsusumikap mga kapatid, lagi may balik sa ating Panginoon yan. At ang Panginoon ay mabuti mga kapatid sa lahat po ng bagay. Tayo po'y tatayo mga kapatid. Paumanin sa pagtatagal po. Pasensya na. Tayo po'y awit sa ating Panginoon. Amen. Pasasalamat, Ama. Sa'yo'y alay. Tama ba? Sa'yo'y alay, aming buhay. Pasasalamat. Amen. Awitin natin yung awit ng sabing pasasalamat. Maaari pa natin pasalamatan ng Panginoon sa umagang ito, sa kanyang kabutihan, sa patuloy na pag-ingat sa atin, sa kanyang mga pagpapala, sa kanyang kagalingang binigay sa atin, at sa lahat-lahat mga kapatid. Amen. Pupurihin ka, O Diyos. Ang awit ay pagsamba, kaluwalhatian, ang karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Thank you, Lord. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, iyong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos,
ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Yes, Lord, sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Amen. Sa pangawit sa ating Panginoon, awitin nating awit nagsabing, di ka nagkulang. Amen. Nang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi kong aawitay, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man, Panginoon. Sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ang ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo kay dalisay, o kay dalisay ng pag-ibig mo, Panginoon. Panginoon, dakila ka
tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig Ako ay nalito. walang katapusan ang pagmamahal. O kay dalisay ng pag-ibig mo. Kahit kailan di ka nagkulang. Salamat o Diyos, kaya mo sa akin laging laan ang pag-ibig mo. Sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Sa'yo'y alay, sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw o Diyos ang aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilan mo sa amin. Sa'yo'y alay, sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw o Diyos ang aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilan mo sa kahit kailan. Kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan ang pag-ibig mo. Sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan ang pag-ibig mo. Sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Sa uling pagkakataon, kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan ang pag-ibig mo. Sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Before the foundation of the world, inibig mo ako noon pa man. Tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amang banal na may-ari sa aming buhay, o Diyos na dakila sa lahat, Ikaw na may-ari, Lord, ng aming pananampalataya at tagapagsakdal nito. Lord, muli, maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sa patuloy mo, Lord, na pag-iingat sa amin. Sa patuloy, Lord, na pagsalo sa amin, Panginoon. Sa patuloy, Lord, na paghawak sa buhay nito, Lord. Ako minsan, O Diyos, dumarating, Lord, ang buhay ng tao, Lord, sa tulo nito hangganan, Panginoon.
napapagod, Panginoon, nahahapo, Lord, sa mga bagay na hinahabol dito sa sanlibutan. But Lord, nanatili ang pag-ibig mo, Panginoon, sa amin. Lagi mong pinaparamdam, Panginoon, ang biyaya mo. At hinahabol kami nito, Panginoon, na kahit pa kami nagtatago, O Diyos, sa iyo. Napakabuti mo, Lord. Salamat, Lord, sa pag-iingat. Salamat sa biyaya. Salamat sa kagalingan, Panginoon. Salamat sa provision mo, Lord. Hindi ka nagbabago, Panginoon, sa iyong mga anak. Tunay, Lord, na hindi ka nagkukulang. Bagamat ang tao, O Diyos, ay puspos, Lord, ng pagkukulang, hindi ka pa rin nagkulang, Panginoon. Tapat ka, O Diyos. Tapat ka sa mga pangako mo. Tapat ka, Lord, sa iyong mga salita. At ang katunayan niyan, Panginoon, ng iyong sariling buhay, Lord, ang siyang inendusay mo, Lord, sa Kalbaryo, Lord. Upang kami, O Diyos, na siyang nawalay sa iyo, mapanumbalik sa iyo, Panginoon. Na kung paano, Lord, sa hardin ng Eden, O Diyos, ay nagtago ang tao, Panginoon, ang Diyos ay magtanong, Panginoon, sa kanila. Lord, wag mong hayaan, Panginoon, ang sino man, Lord, sa amin, ang magtago pa muli, Lord. Kundi, Lord, buksan ang kanilang puso sa iyo, Lord. At bayaan mo, Lord, na ikaw, Lord, ang siyang kumilos, tumrabaho, Panginoon, sa puso ng iyong mga anak. Alam mo, Lord, ang kanilang mga pagkukulang. Alam mo ang kanilang mga kahinaan. Alam mo, O Diyos, mga bagay, Panginoon, na marahil ay nagpapabigat din, Lord, sa kanilang mga puso. But, Lord, I pray, patawarin mo sila, Lord. Alisin mo, Lord, ang anumang bagabag sa kanilang puso. Anumang bagabag sa isip. Anumang bagay na pumipigil, Panginoon, upang sila, Lord, ay makaabot, Panginoon, sa maturity, Lord. Help us, Lord. Dahil kung wala ka, Panginoon, hindi po namin kaya, Lord, sa aming sarili. Tunay, Lord, na ang aming buhay ay hindi makasasapat, Panginoon, upang maganap namin, Panginoon, ng iyong mga salita. Pero, Lord, kung kami pupuspusin mo ng iyong sariling spirito, na siyang mayakda, Lord, sa iyong mga salita, magagawa nito, Panginoon, na magpasakop at gawin, Panginoon, ng mga salita mo, Lord, na para bang pag-ibig ang siyang nagtulak, Panginoon. Hindi ang anumang bagay, Panginoon, kundi, Lord, ikaw na siyang tunay, Lord, na nagbibigay ng hatak sa amin. Lord, dalangin ko, Panginoon, ang iyong mga anak, Lord, sa mga oras na ito. Bigyan mo sila, Lord, ng kapayapaan. Bigyan mo sila ng kalakasan, Lord. Pagalingin mo ang bawat karamdaman, Panginoon. Hindi sila maaaring tumayo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pagkat, Lord, sa iyong mga latay ay pinagaling mo na sila, Lord. Bayaan mo silang sumampalataya, Lord, sa isang duguri na yan, Panginoon. Sa isang batayan, sa isang basihan, Panginoon, na tanging ang aming mga pananampalataya, Panginoon, ay nakatayo po dyan. Patuloy mo kami, Lord, na panumbalikin, Lord, ang aming puso, ang aming damdamin, Panginoon, sa iyo. Sa pamamagitan, Lord, ng munting fellowship na ito, Lord, na meron kami. Pagpalain mo to, Lord. May anoint, Lord, ang four corners ng bahay na ito, O Diyos. Tumawag ng kaluluwa. May posisyon sila, Panginoon, sa iyong katawan. At maluwalhati ka, Lord, sa bawat pagtitipon. Maitaas ka, Lord, sa aming buhay. Huwag mong kalimutan, Panginoon, ang sinuman. Huwag mo lang pasan ang sinuman, Lord. Maging, Lord, ang mga anak mo, O Diyos, na marahil, Lord, minsang nawalay sa iyo, Lord. Maramdam mo, Panginoon, patuloy ang mainit na pag-ibig at pagtanggap mo sa kanila. Na buong-buo, Panginoon, ng mga bisig mo, Lord, na patuloy at tumatawag sa kanila, Panginoon, upang makapanumbalik sa iyo, Ama. Huwag mo silang pabayaan, Panginoon. Patuloy mo, Lord, pag-alapin, Lord, ang kanilang puso sa iyo. Help us, Lord. Tulungan mo kami. Wala kaming magagawa sa aming sarili kung wala ka. Kaya patuloy mo, Lord, na ilapit ang aming mga puso, ang aming isip, Lord. At may pananampalataya, Panginoon, sa iyong mga salita. Lord, kung may mga special request man, Lord, na hindi namin alam, but Lord, alam mong laman ng kanilang puso, Lord. Nakikita mo sila, Lord, sa mga oras na ito. Alam mo ang mga hiling na yan, Ama. At kung yan, Panginoon, ay may pananampalataya, Panginoon, granted, Father. Kung yan ay ayon sa iyong kalooban, Panginoon, ay pagkaloob mo sa Kanya, O Diyos.
Bigyan mo ng kagalakan, Lord, ng bawat isa, lalo ng mga kabataan, Panginoon. Kabataan sa paglilingkod sa iyo, Lord. Tulungan mo sila sa kanilang mga struggle, Lord. At patuloy mong ihayag, Lord, ang iyong sarili sa kanila. Nang sa ganun, Panginoon, ay patuloy silang tumayo, Panginoon, sa pananampalatayang ito na aming tinanggap. Huwag mo rin pabayaan, Lord, ang mga matatanda sa iglesia. Bigyan mo sila ng kalakasan. Kagalakan din, Panginoon, na patuloy na maging matamis lagi, Panginoon, ang patutuo at mga awit, Panginoon, sa iyo. Restore their strength, Lord, both natural and spiritual. At ang bawat isa, Lord, ay patuloy mong ingatan saan man sila naroon, saan man sila pupunta, ano pa man ang kanilang mga gagawin. Pagpalain mo ang kanilang mga tinatangkilik, Lord. At kung ano pa man, Panginoon, ang mga panalangin nila, ay tugunin mo po, O Diyos, pagkat nakikilala mong iyong mga anak, Lord, sa dakong ito. Maraming salamat, Lord. Purihin ka sa walang hanggan. Ito po ang aming samot dalangin, Lord, kasama ng papurit pasalamat sa ibang dakilat matamis sa pangalan, Panginoong Jesucristo. Amen and amen.